Yeping, sa 7 taong ito, itinago mo ang iyong pagkatao, isinugal ang buhay, winasak ang mga pamanang kultura, 54 grupong nagkalakal, inaresto ang mga kriminal sa itim, na pamilihan, 3,600 katao. Nabawi ang 3,515 pambansang kayamanan. Ngayon, nakuha mo pa ang una sa listahan ng imperyo na katakdang gantimpala sa isang siglo ang selyo ng bansa. Karapat-dapat maging pangunahing hari ng pambansang kayamanan. Sino ang aakala ang kalat na bakal na ito bawat piraso ay walang katumbas pambansang kayamanan ng Daxia pagkatapos ng gabing ito muling lilitaw sa mundo at ako bilang hari ng mga kayamanan. Bibigyan ko si Wanru ng malaking sorpresa. Alisin ninyo ang lahat ng kalat, ilabas lahat ito. Dalhin mo ang lahat ng kalat na ito, alisin mo na ang mga ito para sa akin. Hindi. Tigil mo na yan, tumigil ka. Wanru, anong ginagawa mo? Ang mga kayamanan dito hindi talaga maibebenta. Yefeng, hindi ko talaga maintindihan. Bakit mo ito pinipilit na itago? Mga bakal na ito at ayaw mong bitawan. 7 taon na tayong magkasama. Ni 100,000. Yuan na dote ay hindi mo maibigay. Ang mga magulang ko ay labis na hindi nasisiyahan sa'yo. Talagang nabigo na kung ibebenta mo ang kalat na ito, makakakuha pa tayo ng pambayad sa dote para kumalma ang mga magulang ko. Wanru, kailangan mong maniwala sa akin. Pagkatapos ng gabing ito, hindi lang 100,000 na do, maging ang 100 milyon ay kaya kong ibigay. Tama na, Yefeng, mula nang magkakilala tayo. Lagi mong sinasabi sa akin, gagawin mo akong reyna, bibigyan mo ako ng ligaya, ibibigay mo sa akin ang buong mundo. Nasaan na ang buong mundo ko? Ang meron lang ako ngayon ay panghihinayang at kahihiyan. Ate, kung si Yefeng ayaw magbenta ng kalat para sa dote mo, sa tingin ko makipaghiwalay ka na lang. Pakasalan mo na si Young Master Sun. Labis kang gusto ni Young Master Sun at siya ay mayaman. Anong pinagsasabi mo? Hindi ako nagsasabi ng kalokohan. Ang yaman ng pamilya Son ay lampas 100 milyon. Sila ang numero 1 sa Jiangcheng. Kapag pinakasalan mo siya, magkakaroon ka ng walang katapusang karangalan at kayamanan. Sa panahong iyon, lahat ng kamag-anak at kaibigan ay igagalang na ang ating pamilyang Shu. Numero 1 sa Jiangcheng, yan ba ay ikinararangal? Siyempre, ang pamilya Sun nakakuha pa ng imbitasyon sa National Treasure Conference. Ito ay para lamang sa mga nasa tuktok ng lipunan sa Jiangcheng. Ang mataas na uri ang may karapatang dumalo. Ang mga bagay sa mataas na lipunan, bakit mo pa sinasabi sa kanya hindi niya kailanman maabot ang antas na yan? Eksakto, narinig mo iyan. Ang ganitong kadakilang okasyon, isang mangangalakal ng basura tulad mo hindi maabot kahit 10 buhay. Pangahas ka para magsalita sa biyenan mo, ha? Ang sakit. At sagipin mo ako, bilisan mo. Yefeng, tigil na. Young Master Sun, patawad. Naantala ako kanina. Dahil sa isang bagay, maaari mo bang kalkulahin magkano ang halaga ng kalat na ito na maipapalit? Wanru, sabi ko na hindi mabebenta ang mga kayamanan dito. Young Master Sun, maaari kang gumawa ng nais mo. Ang ganitong uri ng bakal ay walang halaga para kay Wanru. Balutin mo ang lahat, bibigyan kita ng 30,000. Ituring mo na lang na gantimpala. Ni 30,000 man lang 300 milyon, hindi ko ito ibebenta. Huwag mong hawakan yan. Ako ang pupulpos sa'yo. Yefeng, tumigil ka na. Ako mismo ang nanganyaya kay Jisun para kunin ang kalat na ito, tapos mangahas ka pang manakit. Tigil. Naging magalang na ako. Gusto mong wasakin ang kamay ko? Kung hindi lang dahil kay Wanru, siguradong sinira na kita. Ginoong Sun, huwag mo nang pahabain pa ito. Yefeng, ang mga bakal na ito ba'y mas mahalaga pa sa akin? Mas mahalaga sila kaysa sa akin?
Waro, ibang bagay ito, walang paghahambingan. Ate, narinig mo ba? Para sa kanya mas mababa ka pa sa kalat na ito. Mas pipiliin pang itago ang mga basyang bakal kaysa ipambayad sa dot mo. Ito ang napili mong lalaki. Shuiming, tumahimik ka. Wanro, nanunumpa ako, ikaw ang tunay kong mahal. Pero hindi talaga ito maibebenta. Ang magbenta nito'y magiging mamumusong magpakailanman. Sino bang tinatakot mo? Mukha ka namang, kung hindi ko lang alam, akala ko'y mga pambansang kayamanan ito. Hindi mo naman gustong dalhin yung kalat mo sa National Treasure Conference para mapahiya ka lang? Congratulations. Naku naman kayong tama ang hula nyo. Tama. Yefeng, nawawala na ba ang isip mo? Nagkukunwari ka pang mga kasinungalingan. Huling tanong ko na ito. Itong mga bibilhin mo ba o hindi? Wanro, kahit ano gagawin ko para sa iyo. Maliban dito, 7 taon kitang pinaghirapan, walang tigil na paglilingkod, pero pati pagbenta ng kalat ayaw mo pa para sa akin. Kung ganun, wala nang natitirang pag-uusapan. Atin nang kansilahin ang kasunduan. ikaw, ano ang sinabi mo? Sinabi kong kansilahin na ang kasunduan. Ikaw. Shu, Wanro, kung nais mong kansilahin ang ating kasunduan habang buhay kang magsisisi, Kung pipiliin ka ng kapatid kong babae habang buhay siyang magdaramdam. Wanru, nagising ka rin sa wakas. Ang tulad ni Yefeng isang manggangalakal, hindi karapat-dapat sa'yo. Sa gala ng pambansang kayamanan mamayang gabi, kailangan ko pa ng kasama. Sasama ka ba sa akin? Oo, sasama ako. Wanru, kung talagang aalis ka, Yefong, unawain mo, hindi ako ang umaalis sa'yo. Ikaw ang nagtulak sa akin. Kung hindi mo matupad ang simpleng hiling na ito, paano ka karapat-dapat sa panghabang buhay kong pagmamahal? kung ayaw mong maniwala, wala na akong sasabihin pa. Sanay, hindi ka magsisi. Pagsisisi. Pinagsisisihan kong mabuhay ang pag-aksaya ng 7 taon sa'yo. Umalis na tayo. Aalis na kami. Si Wanru, ikaw ang magsisisi. Ginoo, ang 805 pirasong pambansang kayamanan ay nailagay na sa kahon. Maaari nang ihatid sa gala mamayang gabi. Mabuti. Ang gala ng pambansang kayamanan naghihintay para sa iyong pagpasok. Kamarinal, oras na para umalis. Mamayang gabi, buong Daxia ay sasaksi sa iyong dakilang pagtatagumpay bilang bayani. Wanru, mamayang gabi aabot ako sa rurok ng kadakilaan. Nakalulungkot. Nasa huling sandali, iniwan mo ako. Pagdating mo sa gala ng kayamanan, maiintindihan mong ang iyong napalampas. Kamarinal, pupunta tayo sa Jiangcheng para parangalan ng hari ng kayamanan. Nakapili ka na ba ng damit? Ito ang pipiliin ko. Ito ang damit na Phoenix. Ito'y para lamang sa pagkakakoronahan mo. Iniligtas ni Yefong ang mga kayamanan. Pinangalagaan niya ang dangal ng Daxia. Siya ang tunay na bayani. Isusuot ko ang Phoenix robe bilang paggalang. Kahit nandito ang emperador, kailangan kong isuot ang dragon robe sa pagparangal sa kanya. Opo. Karangalang dragon na walang kapantay. Mula nang itatag ang Daxia, 10 tao lamang ang nabigyan nito. Yefeng, ngayong gabi ang buong Daxia ang sasaksi sa iyong karangalan. Wanru,
Pagkatapos ng National Treasure Gala ngayong gabi, pwede na tayong magpakasal? Ginoong Son, paumanhin po. Kailangan ko pang pag-isipan. Ate, si Yefeng bang basurero ang iniisip mo pa rin? Anak, kapag pinili mo si Ginoong Son, tayo'y magkakaroon ng pag-asa. Pero kung mananatili ka kay Yefeng, ang buhay mo'y puro hirap lang. Tama. 7 taon nang walang silbi. Wala man lang naabot. Ni hindi ka nga niya alagaan. Hindi yan tunay na lalaki. Huwag ninyong husgahan. Sa 7 taon, si Kuya Yefeng ang tahimik na nagtiis para sa pamilya. Ate, ikaw ang laging inaalagaan. Hindi ka naghihirap, hindi ka naglilinis, hindi ka nagtatrabaho. Oo nga. Kahit walang silbi si Yefeng, maayos naman siya sa akin. Mabuti ang loob niya sa akin. Wanru, kung mahal ka talaga niya, bakit niya ibenta ang mga mahahalaga mo? Kapag mahal mo ang isang tao, ibibigay mo ang lahat. Makakasama kita sa National Treasure Gala. Kaya ba ni Yefeng? Che, yang si Yefeng. Kahang magbasa siya ng 10 henerasyon, hindi pa rin siya karapat-dapat dito. Tama. At may magandang balita ako sa inyo. Sa National Treasure Gala, tumatanggap ng mga kayamanan para palawakin ang koleksyon. Ang sinumang magbigay ng tunay na pambansang kayamanan ay tatanggap ng gantimpala, katanyagan, kayamanan at kapangyarihan, lahat abot kamay. Ang angkan naming Soon ay may inihandang mahiwagang kayamanan. Piraso ng National Treasure Jade Seal. Ang Jade Seal ay pinakamahalagang yaman ng Daxia. 10 bilyon ang premyo ng emperador. Tama. Kapag inialay ko ito, ang angkan naming Soon ay maghahari sa Jiangcheng. Ang tagumpay na ito, ibabahagi ko kay Wanru. Ate, huwag mong kalimutan, naghihintay pa si Kuya Yefeng. Anong hinihintay niya? Si Ginoong Son lang ang karapat-dapat sa'yo, di ba? Tabi po. Pagbigyan niyo po. Yefeng, sinong nagpasok sa'yo rito? Malawak at bukas ang daan. Ako'y paparito at aalis ng walang hadlang. Sino ang may lakas ng loob humadlang? Bayaw. Hindi siya bayaw. Gusto mo bang lumuhod at humingi ng tawad sa kapatid ko? Huwag mo nang asahan yan. Sa sitwasyon ngayon, wala ka ng halaga. Yefeng, kahit nasaktan mo ako, kung handa kang ipagpalit ang mga basurang ito bilang dot at lumuhod para humingi ng tawad, baka pagbigyan kita. Anong pag-iisipan pa, ate? Makinig ka, ang kapatid kong babae ay babae na ni Young Master's son. Wala kang pag-asa. Hindi mo kayang abutin ang hindi para sa'yo. Pero kung luluhod ka at magpapakumbaba, papayagin kong bilhin ni Young Master's son ang mga basura mong dala sa halagang may pera ka pang pambili ng pagkain. Sige, bibigyan kita ng isang matinding sampal. Yefeng, paano mo nagawang saktan ng kapatid ko? Kung hindi dahil kayong magkapatid, siguradong balik ko na siya ngayon. Ikaw na mangangalakal ng basura, anong ipinagmamalaki mo? Yefeng, wala kang pagpapakumbaba sa paghingi ng tawad. Kung hindi ka man lang tapat, bakit ka pa nagmamakaawa ng pagkakataon? Huwag kang mag-alala. Hindi ako humihingi ng tawad. Narito ako para sa National Treasure Gala. Noong iyong sinabing ayaw mo na sa kasunduan sa sandaling iyon, tayo ay hindi na magkadugtong. Bakit mo pa ako hinahanap? Mali ka, hindi kita hinahanap. Narito ako para tumalo sa National Treasure Gala. Ikaw? Ahaha, ikaw ang dadalo sa National Treasure Gala? Gamit ang mga nakakadiring basurang ito? Yefeng, ang pag-alis ko ba ay malaking dagok sa'yo? Kaya dinala mo ang basurang ito sa pambansang kayamanan gala para hiyain ako? Para di ako maging komportable? Ang bayaw ko'y mas piniling alagaan ang mga bagay na ito baka may lihim na halaga ito. Paano kung ang mga ito ay tunay na kayamanan? Kayamanan pa, ang mga basurang ito ay nararapat itatapon sa tambakan. Yefeng, lumabas ka na sa harap ko ngayon din. Kung hindi, huwag mong sisihin ang magiging bastos ko. Ikaw ang dapat umaalis dito. Sasabihin ko kung hindi ako dumating, ang itinuturing na pambansang kayamanan gala ay di matutuloy. Yefeng, nababaliw ka na ba? Wala kang modo magsalita. Siguro nabulok na ang utak niya sa kakadiskarte ng basura. Ang pambansang kayamanan gala ay saklaw ng hari ng kayamanan. Ang mga sinabi mo ay nakasakit na sa mahalagang tao. Alam mo ba? Ang hari ng kayamanan ay karaniwang tao lang. Anong pagsasaktan ano?
Tigilan mo na ang pagsasalita. Ikaw na mangangalakal ng basura ay naglakas pa mang duda. Nagdadakdak ka pa tungkol sa mga makapangyarihan? Di mo ba alam, ang mga salita mo ngayon ay magdudulot ng malaking problema sa'yo? Mga taong mababa ang uri hindi nakakaunawa ng mga pinagsasabi mo. Ang okasyong ito ay para lamang sa mga elitistang tulad namin. Wala kang karapatan dito. Kung ayaw mong umalis, kami ang magpapaalis sa'yo, mga gwardiya. Mga gwardiya, ang batang ito. Ay nanggugulo sa programa. Palayasin niyo siya. Ilabas niyo siya agad. Bilisan niyo. Nga, pagutos. Ay hindi nasa kapangyarihan mo. Hindi siya sakop mo. Di siya mapapahiya dito. Paumanhin po, bukas ang palabas sa lahat ng pambansang kayamanan. Wala namang ginagawang masamang pagkilos ang lalaki. Walang karapatang palayasin siya. Mga bantay lang kayo? Di niyo ba ako pinakikinggan? Sige, tingnan niyo ito. Ano ito? Ito ay. Ito pala ay isang piraso ng National Seal. Pinakamahalagang kayamanan na ipapasa sa seremonya ng National Treasure King. Ang National Seal, ito ang hari ng mga pambansang kayamanan. Sinumang makakumpleto sa nawawalang piraso ng selyo, tiyak na pagbubunying gagantimpalaan ng hari kumpletuhin mo, malaking gantimpala ang pangako ng hari, ang angkanson ngayong gabi ay tataas sa karangalan. Narinig mo ba yon? Ito ang pambansang piraso ng selyo. Basta may alay ko ito ngayong gabi, ihandog mo na. Mula ngayon, ang buong Jiangcheng ay mapapasailalim sa angkanson. Para sa'yo, isang salita lang. Pauman ho po, naging bastos ako kanina. Tigilan mo yan. Palayasin mo siya. Piraso ng selyo ang lakas ng loob mo. Yefeng, anong ginagawa mo? Ito ay piraso ng unang pambansang kayamanan, ibaba mo agad yan. Kung mahawakan mo yan kahit konti, sisipain kita. Ganun ba? Sakto namang gusto kong magpawis, gusto kong makita. Paano mo ako sisipain? Anong hinihintay mo? Sirain mo ito gagong sumira sa selyo? Hulihin mo siya. Bayaw. Bumalik ka. Sino nagsabing piraso ng selyo to? Kung totoong piraso ng selyo to, paano ito madaling madaig? Noong araw ang selyo ay tinamaan ng kidlat at isang maliit na piraso lang nahulog. Wala akong ganoong kakayahan para sirain ang selyong ito. Kaya ibig sabihin pekeng piraso lang to. Huwag kayong makinig sa kanya. Ang pirasong ito ay sertipikado ng tiyuhin ko, Presidente Wang ng Antique Association. Siya mismo ang nag-autentiko. Bukod pa rito, siya ang tagapangulo ng National Treasure Conference. Di bulag siya, di marunong kumilatis. Sa palagay ko, di siya dapat maging tagapangulo ng conference. Dapat muna siyang magpatingin sa mata. Sino ang nambansag sa akin ng bulag? Tiyo, narito na kayo. Itong gagong ito ang sumira sa piraso ng selyo at ininsulto ka pa. Ano? Dinurog mo ang piraso ng Jade Seal? Yefeng, gumawa ka ng malaking gulo. Alam mo ba, dali humingi ka na ng tawad sa kanila. Makikiusap pa ako kay Sun Xiao at President Wang para sa'yo. Ate, sinasadya niyang magpakamatay. Ano ba ang kinalaman mo? Ano ang itinanim? Siya rin ang aanihin? Dali, lumuhod ka na. Kung hindi, ngayon din malalagot ka. Tumahimik ka. Ang pambansang kayamanang Jade Seal na ito ay hindi masisira. Kahit tamaan ng kidlat, mawawalan lang ito ng maliit na sulok. Imposibleng madurog ng basta-basta. Baka naman peke ito. Ano pa? Bayaw, ang galing mo talaga. Nakita mo agad na ang piraso ng Jade Seal na ito ay peke. Nakita mo na ba ang tunay na Jade Seal? Kung nakikita siya ng tunay, ako, si Xu Yiming, isusulat ko ang pangalan ko ng pabaliktad. Pero bulag lang siyang pusa na tumama ng patay na daga. Kung may kakayahan ka, subukan mong makahanap ng tunay. Ang paggaya sa dekalidad na pambansang kayamanan ay parusang kamatayan. Kayong talagang matapang. Tiyo, ano ang dapat nating gawin? Ako, nagkamali lang ako ng paghusga. Ikaw, basurero, nangahas na pagdudahan ako. Wala kang ang karapatan na magbantay ng pinto. Paano ka nangahas na pumunta sa pambansang pagtitipon ng mga kayamanan? Ang sino mang may pambansang kayamanan ay may karapatang tumayo dito. Oh? Ano? Sinasabi mong may dala kang pambansang kayamanan? Tama. Hindi lang isa, dalahin ko pa ang buong kargada. Ang buong kargada.
Buong kargada. 7 taon kang nag-ipon ng basura. Kung may nakuha ka mang mahalagang bagay, hindi kita iiwan. Ngayon, may lakas ka pang maghambog dito. Eksakto. Tinitignan ka ni Wanru na naghihirap, lumapit sa akin at tanggapin ang basura mo bilang bigay kaya. Tapos naghahambog ka pa? Hindi naman si Ger iniisip niyang ang kanyang mga basura ay pambansang kayamanan. Isang pambansang kayamanan sa isang buhay, dala mo pa raw ang buong kariton? Nakakatawa. Alam kong hindi ka naniniwala, kaya imulat mo ang iyong mga mata at tingnang mabuti. Ito ay kay Wang Shiji ito. Paunang salita sa pagtitipon sa Orchid Pavilion. Ang tangsangkay na inilibing kay Yang Guifei at 12 iskultura ng ulo ng hayop na gawa sa bronze. Tunay na mga pambansang yaman ito. Diyos ko, gaano kahanga-hanga ang aking bayaw? Ano ba talaga ang ginagawa niya? Nakita ko lang ang mga yaman na ito sa pinakamataas na antas ng listahan ng pambansang yaman. Pero nasa kamay mo lahat. Sino ka ba talaga? Sino ako? Hindi ka karapat dapat na malaman. Ikaw. Tito, huwag kang magpaloko sa kanya. Isa lang siyang taga-kolekta ng basura. Paano siya magkakaroon ng pambansang yaman? Tama. Hindi niya kayang bayaran ang dote ng kapatid ko. Paano siya magkakaroon ng pambansang yaman? Ito ba ay Mga dekalidad na replika? Peking pambansang yaman, malubhang krimen, yan. Parang kailangan natin ng magpapatunay. Agad-agad, pakisuyo, imbitahan si Jitang. Pakiusap Jitang. Jitang. Mula sa Sotheby's Auction House, punong eksperto, Jitang. Tama yan. Tang ang pinakamataas na autoridad sa larangan ng pagtatasa ng antigo. Sa kanya dito, madaling malaman kung ang mga yaman na ito ay tunay o peke. Malinaw agad. Ang aking pambansang yaman ay personal na ihaharap sa emperador. Ang iba ay hindi kwalipikadong humawak sa kanila. Kung ayaw mong ipatunay ang mga ito, nagkakasala ka lang. Ang sinasabi mo ay ang tambak na basura sa kariton ay walang halaga. Tawala mga Tang, pakiusap tingnan mo ng mabuti. Kahit hindi mo hawakan, masasabi mo na ang mga ito ay hindi pambansang yaman. Imposible yan. Jitang, pakiusap. Tingnan mo ng maayos. Ang aking bayaw ay hindi manloloko. Anong tinititigan mo? Gamitin ninyo ang utak ninyo at malalaman ninyo. Ang pambansang yaman ay walang presyo, sobrang mahalaga. Sinong magkakaroon ng maraming yaman? Posible ba to? Posible ba to? Isang grupo ng mga mangmang na walang alam at nagsasalita ng walang katuturan. Ikaw, sa pagharap sa kamatayan, sobrang arogante ka pa rin. Ang pagpeke ng pambansang yaman ay malubhang krimen. Prinsesa, malapit ka nang dumating. Pinapayuhan kita na aminin mo na ang kasalanan mo o kung hindi, ay hindi Yefeng, hindi ko inasahan na ganun ka lang kahina. Ngayon ay gumagawa ka pa ng krimen. Dapat kang magmadali at humingi ng tawad. Kung hindi, hindi na kita matutulungan. Ikaw, bakit hindi ka naniniwala sa mga sinasabi ko? Mga biro lang nila yon pero lahat paniniwalaan mo. Anong paniniwalaan dyan? Naniniwala ka ba sa lalaking nag-ipon ng basura sa loob ng 7 taon? Mga tao, kung may naniniwala pa sa kalokohan ni Yefeng, tumayo na kayo ngayon din. Naniniwala ako. Kuya, naniniwala ako sa'yo. Xiaoxue, ang ganda at bait mo talaga. May magandang panlasa ka. Xiaoxue, nababaliw ka na ba? Bumalik ka rito, ngayon din. Xiaoxue, iwanan mo na siya agad. Kriminal na siya ngayon. Huwag mong ipahamak ang pamilya natin. Ate, ang kasunduan ninyong dalawa ay direktang gawa ni Lolo. Pamilya rin natin siya. Bakit ang lupit mo? Binigyan ko siya ng pagkakataon. Hindi niya ito pinahalagahan. Tungkol sa kasunduan, ngayon, titigil na talaga ako sa kanya. Tapos na talaga. Simula ngayon, tayo ay wala ng usapan. Walang koneksyon na. Ate. Sige. Tandaan mo ang sinabi mo ngayon. Huwag kang magsisi. Mali ako sa loob ng 7 taon. Ngayon, tama na ang desisyon ko. Isang pagpili. Para pagsisihan ko ito, kailangan munang sumikat ang araw sa kanluran at bumaligtad ang dagat. Ate, mahal na mahal ka ni Kuya. Bakit ang lupit mo? Dinahilan niya yan sa sarili. Ngayon ako pa ang may kasalanan? Xiaoxue, ngayon din, umalis ka sa tabi niya. Ngayon na, kung ipipilit mo pang makipag-ugnayan sa basurang yan, huwag ka nang bumalik sa pamilya natin. Sige, huwag kang bumalik.
Simula ngayon, puputulin ko na ang ugnayan sa malamig na pamilyang Shu. Tapos na talaga? Kuya, nandito ako palagi para sa iyo. Shokshe? Hindi ka ba talaga naiinis sa pagiging mangangalakal ako ng basura? Wala akong pakialam sa trabaho mo. Alam ko lang, sa loob ng 7 taon, ikaw ang naglabat nagluto para sa kanya. Maingat na nag-alaga. Nakita ko lahat yon. Kung sa hinaharap, hindi ka makakita ng babaeng gusto mo at hindi mo ako inis, handang-handa akong manatili sa tabi mo. Okay, Shokswek, kung ganito ang puso mo sa hinaharap, talagang ibibigay ko sa iyo isang di inaasahang sorpresa, ang korona na hindi nakuha ng ate mo, sariling kamay kong isasabit sa ulo mo. Korona pa ang pinagsasabi, matitiyak ang kasalanan mo na ngayon din. Ikaw maghintay ka ng baril sa ulo. Ang ate ko'y kasama mo, mabubuyo lang siyang maging bao. Tama, ginulo ni Yefeng ang programa. Ang peking mga pambansang yaman pa lang, sapat ng mamatay ng 100 beses. Mga tao, hulihin niyo agad to itapo ng basurang tunang sabay. Tunay na mga pambansang kayamanan ito. Sinong magwawasak nito? Mamumultuhin ng kasalanan magpakailanman, mag-isip kang mabuti. Sino ang tinatakot mo? Wasakin ng basurang to, linilinaw lang ang peke at tunay para sa kapakanan ng lahat. Yefeng, aminin mo ang kasalanan mo. Kung magpapatuloy kang mambulahaw, wala na akong magagawa para sa'yo. Ate, ngayong pagkakataon, pagtiwalaan natin si Yefeng mukhang tunay na tunay, ang mga pambansang yamang to delikado kung masusunog. Pagkasunog ng pambansang yaman, hindi sila magkakaproblema, pero habang buhay silang mabibilanggo. Ginamit mo ang basurang tupang huwad sa pambansang yaman. Sa tingin ko, ang habang buhay na mabibilanggo ay ikaw mismo sunugin na agad lahat para sa akin. Huwag gagalaw, hindi mo kakayanin ang mga kapalit nito. Huwag paniwalaan ang mga kwento niya. Maaari na rin akong maghari-harian. Anumang problemang lumitaw, ako ang mananagot. Kahit bitayin ka man. Gagarantiyahan ko gamit ang angkan sun anong hindi ko kayang panagutan. Isang tambak ng basura sunugin niyo na kung susunugin, gawin niyo na. Nangangas kang lumaban ako na mismo ang susunog. Anong ginagawa niyo? Umalis kayo sa daan. Huwag! Ito. Pambansang kayamanan ng di pangkaraniwang halaga. Sino mang maglakas ang gumalaw nito'y mamamatay. Mga pambansang kayamanan nga kaya ang lahat ng ito? Hindi lamang pambansang kayamanan. Hindi nasusunog sa apoy kumikinang ang liwanag ng kayamanan. Tanging mga dekalibreng pambansang kayamanan ang magkakaroon ng ganitong katangian. Mukhang ang iyong mga paningin ay hindi pa ganap na bulag. Bukod sa hari ng pambansang kayamanan, sino pa ang makapagtataglay ng napakaraming kahanga-hangang mga kayamanan? Ikaw kaya ang hari ng pambansang kayamanan? Si Yefeng ang hari ng pambansang kayamanan. Paano mangyayari iyon? Sinabi ko na noon, ang aking pagkakakilanlan hindi mo karapat-dapat malaman. Hindi ako naniniwalang lahat ng ito ay pambansang kayamanan. Hindi ako naniniwalang siya ang hari ng pambansang kayamanan. Mga kasama, huwag kayong padaya sa kanya. Elder Tang, maaari po bang suriin ninyo ang florera na ito? Ito kaya'y tunay na pambansang kayamanan din? Ito ay peking kopya lamang ng Yuan Blue and White Porcelain. Kahit ako'y hindi makapagsabi, ito'y peke. Napakatotoo ng hitsura. Napakatotoo ng hitsura. Hindi mo ba sinabi lahat ng dala mo ay dekalibreng pambansang kayamanan? Ano naman itong peking ito? Ang dahilan? Nakabalik na ako ng mahigit 800 pambansang kayamanan. Ang bagay na ito ay wala sa listahan ng pambansang kayamanan. Marahil noong inililigpit, may naglagay nito. Huwag nga kung hindi ko nalaman na peke ito, nakatakas ka na sana sa panloloko mo ngayon. Ngayon, ano pa ang masasabi mo? Wala nang masasabi. Mabuti't inamin mo. Dahil ang pakikipag-usap sa hangal sayang lang ang hininga. Ikaw! Kung hindi bulag ang mata mo, makikita mong tunay ang ibang pambansang kayamanan, isang basag na bangang ito. Ano ang maipapakita nito? Sige, sabihin mo ang tungkol sa bangang ito.
Saan ito nagmula? Ang aking recycling station laging imbaka ng mga kayamanan. Paano nakapasok ang peke? Di ka makapagsalita? Ako na ang magsasabi. Ito ay ang iyong ginawa mong klaseng peke. Ang bangat basurang ito. Galing sa illegal mong paggawaan, lumabas ka. Teka, ang bangang ito. Huwag napatulan pa, darating na ang kamahalan paggawa ng peking kayamanan basurang sa gabal. Sa programa dapat alisin. Tigil alam ko kung paano ito napasok, kung paano nangyari. Noong una, ang tatay ko bumili ng peking Yuan porcelain. Nang malaman niyang nadaya, takot malaman ni nanay, pinaakyat kami itapon sa recycling station ni Yefeng. Kaya pala puno ng kayamanan ng bodega ko. Paano napasok ang peke? Ang kinokolekta ni Yefeng tunay na kayamanan. Ang pekeng ito, ako ang sasaksi galing sa pamilya namin. Tatay, ate, aminin niyo na huwag niyong pabintangan si Yefeng ng walang sala. Aling nga aminin, hindi ko nakita ang peking bangang ito. Kahit ang peking ito ay itinapon ko, ano naman, paano mo masisiguro ang mga kayamanang ito ay tunay lahat? Maliwanag na hindi tanging National Treasure King ang may ganito karaming pambansang kayamanan. Ikaw na mangangalakal basura lang ang mailalabas mo. Ikaw. Xiaoxue walang saysay ang kahit isang salita sa tarantadong ito. Ano ang sinabi mo? Pamangkin, huwag nang makipagplastikan pa, ang pagmamataas lang niya ang natitira sa kanya. Akala mo ba dahil marunong ka ng martial arts, hindi ka namin kayang galawin? Halika, nakatayo lang ako dito at hindi mo pa rin ako maano. Hindi kita magalaw paano ang mga Dragong Guardia. Mga Dragong Guardia, mga personal na kawal ng hari ang Bantay Dragon. Ang pinakamalakas na mandirigma lang ang karapat dapat maging Bantay Dragon. Baka naman, pupunta din sila ngayon. Siyempre, sa National Treasure Conference ngayon para salubungin ang hari ng Yamang Bayan, ang kamahalan ang nag-utos na dumalo ang Bantay Dragon para pangalagaan ang lugar. Karapat dapat talagang maging hari ng Yamang Bayan. Tanging ang ganitong mahalagang tao ang makakapag-utos sa mga kawal ng hari, mga Bantay Dragon ng dakilang siya na sumalubong sa kanya. Ang mga batang yan ay lahat tinuruan ko mga estudyante ko at ng mga estudyante nila. Ang pagsalubong sa kanilang dakilang guro ay natural lang. Ngayon, pati Bantay Dragon ay inaaway mo. Ginugusto mo talagang mamatay. Talagang hinahanap mo ang problema. Wala man King's pakialam si mamatay si Yefeng, pero si Xiaoxue ay miyembro pa rin ng Angkan Shu. At huwag mong kalimutan, si Xiaoxue at Qianming ay nakakasal. Oh. Xiaoxue, nakikita mo namang si Yefeng na ito ay mayabang at mapagmataas, walang pakundangan sa buhay. Kapag nanatili kang kasama niya, tumatalon ka sa apoy. Ang iyong nobyo ay 100, 1,000 beses na mas mabuti sa kanya. Bakit mo pinutol ang sarili mong landas? Kaya kung protektahan si Xiaoxue habang buhay, huwag kang makialam. Naniniwala ako sa iyo, Yefeng, at saka ang kasunduang pinirmahan mo, hindi ko sinang-ayunan. Since si Qianming ay isang elite ng Bantay Dragon may walang hanggan na kinabukasan, anong kinalaman ng basurero na ito sa kanya? Eksakto. Ang alam ko lang kapag nag-asawa ng manok, sundin ang manok. Kapag nag-asawa ng aso, sundin ang aso. Basta tunay na nagmamahalan ang dalawa, tiyak silang mabubuhay ng maayos. Mga Bantay Dragon, gaano man kagaling, hindi ako magpakasal sa kanila. Ikaw. Xiaoxue, hanggat hindi mo pa napipikon ng lubusan si Itay sa kakalang titigil. Si Xu Xiaoxue, bilang bayaw mo, pinapayuhan kitang mag-isip mabuti. Ang kasalanan ni Yefeng ngayon ay napakabigat. Kung susundin mo siya, baka madamay ka pa. Ang taong pinili ko, kahit harapin ang libong hirap at peligro, handa akong sumabay sa kanya. Ang magkaroon ng ganitong asawa, wala akong pagsisisi sa buhay na ito. Yefeng, bitawan mo ang kamay niya, Xiaoxue. Gising ka na, nagpakasal ako kay Young Master Sun para sa karangalan at yaman ng angkan nating Shu karangalan at kayamanan. Ikaw naman ay nag-asawa ng Guardiang Dragon para bigyang puri ang angkan nating Shu magdulot ng karangalan sa mga ninuno. Dapat masanay kang pumili ng lalaking mapapangasawa. Kung hindi isang maling hakbang, ay magdudulot ng habang buhay na pagsisisi. Kung katulad ka ni Xiaoxue na iwan ako at piliin ang Guardiang Dragon iyon, ang tunay na maling hakbang na magdudulot ng walang hanggang pagsisisi. Sino ang nagbigay sa iyong lakas ng loob na agawin ng babaeng akin? Qianming, nakabalik ka na. Ang kamahalan ay maingat na pumili sa akin upang akuin ang tungkulin ng pambansang hari
ng mga kayamanan pagkatapos ng seremonya ng paggawad para bantayan ang pambansang kayamanan. Akuin ang pambansang hari ng mga kayamanan, ikaw. Si Tianming ay pinakamahusay sa Guwardyang Dragon at alagad ng commander ng Guwardya. Ang pagpili sa kanya ng kamahalan ay lubos na nararapat. Huwag nang mag-aksaya ng salita sa gagong ito. Basta't makapasa ako sa pagsusuri ngayong gabi, ako na agad ang magiging pambansang hari ng mga kayamanan. Totoo ba ang kamahalan ay may ganitong plano? Bakit hindi ko alam bakit niya hindi ako sinabihan ng maaga? Dapat kang umihit tumingin sa sarili mo. Ang laking bagay na ito. Anong kinalaman mo dito? Yefeng, alam kong napakamakapangyarihan mo, ngunit si Zhao Tianming ay Dragon Guard, tagahawak ng kapangyarihan ng buhay at kamatayan. Kahit hindi ako Dragon Guard, dahil lang sa ginawa mo ngayon, nakasakit sa kamahalan niyang Reyna, matagal ka ng patay. Talaga, kung ganun ang ugali mo kanina, masasabi kong ikaw ay hindi karapat-dapat. Tanging ang National Treasure King lang ang makakapaghumusga kay Tianming. Paano naging pagkakataon mo magparatang ng basta kahibangan? Mamaya, kailangan kong salubungin ang National Treasure King. Wala akong oras para sa'yo, gago ka, Chaoxue. Lumapit ka rito. Ako nung ngayon ay babae ni Yefeng, bakit ko pa sasama sa'yo? Bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Una, babasagin ko ang mga binti niya. Pangalawa, lumapit ka rito ngayon din. Ikaw? Sige. Bibigyan din kita ng dalawang pagpipilian. Sampalin mo ang sarili mo ng 100 beses, lumuhod at magmano para humingi ng tawad kay Xiaoxue. Sa wakas, umalis ka sa paningin ko. Naghahanap ka ng kamatayan? Karapat dapat mamatay ang lalaking ito, pangungontra sa mga pambansang kayamanan, panggugulo sa lugar umaasa sa kanyang martial arts. At hanggang na ngayon ay nananatiling mayabang, hindi natin siya dapat patawarin. Kahit inosente ka, hindi kita mapapatawad. Manghas na makipagkumpetensya sa akin para sa isang babae. Babasagin ko ang mga buto mo isa-isa. Mamatay ka, hindi. Mga kakaibang galaw. Ano? Isang suntok lang pinatumba niya ang elite na Dragon Guard. Grabe ang lakas niya. Kahit malakas pa siya, ano naman? Ako'y personal na guwardiya ng Dragon Guard, direktang hinirang ng hari. Hinampas mo ako lapastangan sa kapangyarihan ng hari. Pinagtatalunan mo pa ang kapangyarihan ng hari. Makinig ka. Sa tabi ng hari, mga basurang tulad mo nagdadala ng kahihiyan sa pangalan niya. Yefeng, huwag na tigil na ang labanan. Dragon Guard siya. Hindi natin siya kayang awayin. Ang nasa likod niya ay ang hari mismo. Umalis na tayo. Nangahas siyang pag-interesan ka? Kahit sino pa ang kumampanya sa kanya, hahampasin ko pa rin siya. Sa kakarampot na martial arts, nangahas kang magmayabang kahit gaano ka pakalakas. Sa harap ng Dragon Guards, langgam ka lang naming pagsasapakan. Sindakin mo ako. Naniniwala ka ba isang salita ko lang matatanggal ka sa Dragon Guard? Paalisin mo ako sa Dragon Guard? Hindi ko pa naririnig ganitong katawa-tawang biro. Lahat ng Dragon Guard ay direktang hinirang ng hari. Ikaw na basurero, may kakayahan? Kung may kakayahan ako, malalaman mo rin. Alisin si Zhao Tianming sa Dragon Guard. Tingnan mong mabuti, ito ang sagisag ng Dragon Guard. Ipinagkaloob ng hari, may autoridad mula sa trono. Pwedeng pumatay bago magulat. Sino ang manghahas humawak sa akin? Sino ang makakapanaig sa akin? Kaya kitang hawakan. Kaya kitang galawin. Zhao, mas mabuting tignan mo rin ng mabuti. Bilang Patrol Angel, pinapaalis kita sa Dragon Guard. Sabi mo ikaw ang Patrol Angel at yun na yun. Ang Patrol Angel ay kanang kamay ng National Treasure King. Ang ranggo niya mas mataas pa sa Dragon Guard Commander. Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo ang listahan ng Dragon Guard at alamin kung si Zhao Tianming. Si Zhao Tianming ba ay nandyan pa? Tinanggal na talaga ako sa listahan. Tanging ang Patrol Angel ang may ganitong kapangyarihan. Siya ang Patrol Angel. Edi ikaw ang National Treasure King? Maligayang bati, tama ang hula mo. Ninakaw ko ang babaeng mahal ng National Treasure King. Binata, Zhao, huwag kang padala sa kanya. Ang kapatid ko at si Yefeng 7 taon nang magkasama. Kung siya ang National Treasure King, paano namin hindi malalaman? Kailangan kong mabawi ang pambansang kayamanan, kaya kailangan kong itago ang pagkatao ko. Tama na, Yefeng. Huwag ka nang magpanggap. Kilala ko ang taong ito. Binayaran mo lang siya. Ang antas niya hindi kayang abutin ng pamilya Shu. Huwag nang makipagtalo. Nakita ko na talaga siya dati. Katulad mo lang siya isang mangangalakal ng basura. Nakita kong personal naghahalungkat ng basura sa harap ng bahay namin. Naalala ko na ang taong ito hindi makapasok sa gate noon. Hinabol siya ng mga gwardya na parang aso.
Kung siya ang Patrol Angel, di maging Jade Emperor na rin ako. Gago ka, nagbayad ka ng basurero para lokohin ako. Kailangang itago ni Yefeng ang pagkakakilanlan, kaya ang Patrol Angel ay dapat magtago rin. Ang pagiging mangangalakal nila ay panlilinlang lang. Ang pinagsamang talino ng mga taong ito, hindi kalahati ng sayo, Xiaoxue. Ang kapal mo mang insulto. Siyang munggang utak mong parang munggo, kailangan pa ba kitang insultuhin? Kung hindi siya Patrol Angel, paano niya mapapaalis ka? Ito. Kung hindi siya ang anghel ng bantay, paano niya kayang paalisin ka? Bayaw, huwag kang magpadaya sa kanya. Tingnan mo, ito ang trending kanina lang. Balak ng hari na ipasa ang pamumuno ng Dragon Guard sa National Treasure King. Ang departamento ng Dragon Guard ay muling bubuuin. Tiyak na hindi mo makikita ang pangalan mo. Gaya nga ng inaasahan, ang Dragon Guard ay muling isinaayos. Lahat ng miyembro ay nasa ilalim ng National Treasure King. Kaya pala hindi ko makita ang pangalan ko. Ano pa ang masasabi mo? Sa isang Jigo, wala na talaga akong sasabihin. Ikaw. Xiaoxue, alam mo, lahat ng Dragon Guard ay lalong masusunod sa National Treasure King malawak ang kinabukasan ni Chenming. Ipipilit mo pa ba ang katigasan mo? Ate, hindi pa nagsinungaling si Yefeng sa akin. Naniniwala ako siya ang National Treasure King. Xiaoxue, tama ang iyong paninindigan. Ang katotohanan ay madalas nasa kamay ng iilang tao. Ifong pinobomba mo pa rin ang utak ng kapatid ko, ibalik mo siya agad sa akin, lumuhod ka at humingi ng tawad kay Chenming. Dahil sa ating 7 taong relasyon, makakapamagitan pa ako para sa'yo. Narinig mo ba? Ang commander ng Dragon Guard ay darating na aminin mo ang kasalanan mo ngayon, huling pagkakataon mo na ito. Commander ng Dragon Guard, baka hindi siya dumating. Gaya ng amok, gayon din ang alagad. Pagdating niya, paparusahan ko siya. Sino ang may lakas ng loob dito? Guro, sakto ang dating nagpapanggap itong National Treasure King ng gugulo sa lugar pakiusap. Guro, patayin mo na siya ngayon din. Ano? Walang hiya ka. May tao ba dyan? Ulihin niyo siya. Anong lakas ng loob mong tumutol? Guro. Ang sampal na ito, nagpaalala ba ito sa'yo ng isang bagay? Yefong, nababaliw ka na ba? Nangahas kang manampal ng punong komandante, naghihimagsik ka na ba? Nangahas pang magpanggap bilang hari ng pambansang kayamanan. Ano pa ba ang di niya magagawa? Pagkatapos ng sampal na ito, maaalala na niya kung sino talaga ako. Impostor ka, nangahas kang magsalita ng kalokohan. May tao ba? Ulihin ninyo ito. Tigil lahat. Komandante, bakit mo sinaktan si Chenming? Dapat parusahan mo ang impostor na ito. Tumahimik ka. Ang sampal na iyon ay hiwaga ng hari ng pambansang kayamanan, Palmadang Pamuksa Dragon. Masyado akong mababa ang ranggo. Di ko pa nakita ang hari ng kayamanan. Ngunit ang kasikatan ng Palmadang Pamuksa Dragon. Simula noong sumapi ako sa Dragon Guard, pamilyar na pamilya sa akin. Maliban sa hari ng kayamanan, walang may kayang gumamit nito. Ang sampal na ito'y parusa sa iyong kalokohan. Salamat poong hari ng kayamanan sa inyong parusa. Bakit di ka lumuhod? Yefong, ang galing-galing mo talaga. Karapat dapat maging hari ng kayamanan. Kahit lahat ng Dragon Guard ay di sasapat para sampalin ko. Paano siyang naging hari ng kayamanan, komandante? Ni hindi mo pa nakita ang hari ng kayamanan base lang sa kanyang martial arts. Pinaghusga mo na ang pagkatao niya. Hindi ba masyadong padalos-dalos? Eksakto. Kung di kayo maniniwala, tinawag ko ang mga tagasunod ni Yefeng. Sila ang makakapagpatunay ng tunay niyang pagkatao. Basurero lang talaga siya, anak sa labas. Ano? Paso na punong barangay, Punong barangay? Bakit nandito kayo, punong barangay? Bakit nandito kayo? Kung di ako pupunta, sisira ang pangalan ng barangay, dahil sa iyong kalokohan. Ano ba ang nangyayari dito, Pekisia? Impostor lang siya. 7 taon kong kasama ang loko-lokong to, na walang ambag, walang silbi, at pangkaraniwan lang siya, wala siyang nagawa. Paano siya maging National Treasure King na nakatataas sa libo-libo? Tama, kahit hindi kami paniwalaan, maniwala ka naman. Sa mga kababayan ni Yefeng, sila mismo ang nakasaksi sa paglaki ni Yefeng. Sikretong pagkatao ko, walang makakaalam sa tunay kong katauhan. Hanggang ngayon, nagsisinungaling ka pa. Ako mismo,
ang nakakita. Kumain ka sa 100 pamilya, nagdamit pa sa 100 pamilya. Ni elementarya, di mo natapos. Sayang sa 20 taon. Kung di ka inampun ng pamilya, naglilimos ka na lang sana. Nagmamarunong pa sa National Treasure King. Siya, Okswe. Nakita mo ba pati matandang kapitan ang nagpapatunay? Siya? Ay walang silbing tambay sa loob ng 20 taon para sito lang. Hindi pa rin ako naniniwala. Lolo Kapitan hindi alam ang lihim kong pagkatao, kaya ang kanyang salita ay walang kabuluhan. Kahit ayaw mong aminin, hindi mahalaga ang pagtanggi mo. Noong una, nais mong magtayo ng junk shop, ng hiram ng 100,000 sa baryo. Hanggang ngayon, di pa nababayaran. Ni sentimo walang naibalik. Kung tunay kang National Treasure King, bakit di mo mabayaran ang 100K? Kapitan, pagkatapos ngayong gabi sisiguraduhin kong ang perang ito babayaran kong 100x ang halaga. Yefeng, hindi mo ba nakikita ang kalokohan ng sinasabi mo ni 100K na pamana di mo mabigay sa akin? Ang 100K mula sa baryo saan mo kukunin ang pambayad? Ni 100K nga lang, nung 60th birthday ko, nakarating siyang walang dala, sabay ng hiram ng 8K para daw sa regalo. Hanggang ngayon, utang pa rin. Hindi lang pera ang problema noong bata. Siya pati pagkain sa tulong namin nang galing. Wala kaming aasahan sa 100K. Pero sana bayaran mo muna ang bigas at mantikang kinain mo. Kapitan, pagkalipas ng gabi, ang tseke na ito ay nagkakahalaga ng 100 milyon at ang lahat ng utang ko sa baryo, sa Yejia Village, sisiguraduhin kong mababayaran. Ako si Yefeng, may isang salita. Yefeng, paniwala ako sa mga kasinungalingan mong. Kaya 7 taon akong nauto mo, Xiaoxue. Nakita mo na ba ang katotohanan? Narito na ang mga testigo at ebidensya. Dilat ang mga mata mo at tingnan mong mabuti ang tunay niyang mukha ng sinungaling. Gintong tseke ng Dragon Bank nagkakahalaga ng 100. Ano? Imposible ito. Dragon Bank Gold Note. Ito ay para lamang sa mga pinakamataas na opisyal ng Great Xia ang makakapaglabas ng ganitong tseke. Kaya dapat alam mo na kung sino ako, di ba? Hindi ko naman dinalawang ang iyong pagkatao. Itong Gold Note National Treasure King. Pakiusap, ingatan niyo. Ibigay niyo sa punong barangay sa katunayan. Ang mga Tagaye Village ang nag-aruga sa akin ng buong bait. Ang 100 milyon na ito ay magiging aking pasasalamat sa inyo. Erguzi, hindi Xiaofeng, ikaw talaga ang National Treasure King. Lakang punong barangay, hindi ko kayo lolokohin. Nagkamali ako kanina, patawarin ninyo ako. National Treasure King. Lakang punong barangay, huwag kayong magpangga. Ako si Yef, ang mananatiling anak ng Ye Village. Ito, paano ito nangyari? Peke ito. Tiyak na peke ito. Si Yefeng ay isang sugapang manloloko, kayang gumaya ng mga lumang kayamanan, makakagawa rin siya ng peking gold notes. Ang Dragon Guard Commander ay napatunayan ng tunay ito. Pinagdududahan pa rin ba ninyo? Ito ay patunay lamang na napakagaling ng peke nyo. Tama, Dragon Guard Commander. Ang taong ito ay nanggaya ng napakaraming mga antigo at pambansang kayamanan. Kahit ang mga eksperto tulad ni Mr. Tang at tiyuhin ko ay nalinlang. Lahat ng aking kayamanan ay tunay na tunay, basta't hindi bulag ang mata, hindi sila magkakamali. Ganun ba? Paano naman ang peking Yuan Dynasty Blue and White Porcelain? At saka ang makakapagpatunay sa katotohanan ng gold note ay mga pinuno lamang ng Dragon Bank. Walang saysay ang sinasabi ng iba. Bakit ka nakakasiguro na ang gold note na ito ay totoo ng 100%? Ako? Kung gusto ninyong taga Dragon Bank ang magsiyasat, edi, papuntahin ko na sila ngayon. Sa loob ng 10 minuto, papapuntahin ko rito ang presidente ng Dragon Bank. Sa loob ng 5 minuto, dalhin ang pangulo ng Dragon Bank dito upang makita ako. Anong magandang aktor? Yefeng, hanggang kailan mo panatilihin ang kilos na ito? Kailan ito ay matatapos? Sa tingin mo talaga yon, mga executive ng Dragon Bank, darating lamang dahil tumawag ka. Ang pangulo ng Dragon Bank ay malayo sa kabiseran kung maaari mo siyang makakuha dito. Kanin ko ang table na ito, buon. Huwag tandaan kung ano ang sinabi mo. Huwag sumiksik mamaya. Huwag magmadali. Kung hindi mo siya makakuha dito tuhod at ipahayag ang iyong krimen, talagang aminin na ikaw ay isang impostor. Magtumatak ang pangulo ng Dragon Bank. Chief Commander, natanggap ko isang order mula sa kanyang Excellency the National Treasure King upang dumalo sa National Treasure Conference sa kung saan ang kanyang mahusay. Ito ay ang National Treasure, Harry. Pakbati ang iyong kahimasang. Tinawag kita dito upang verify ang pagiging totoo ng tala ng ginton. Matapos ma-verify ang katotohanan nito, huwag kalimutan na panatilihin ang iyong pangaka.
ay ito ang pinakamataas, antas Dragon Bank Gold Note. Sa buong Great Shot, tanging ang National Treasure King at ang pambansang Panginoong ay karapat-dapat na maglabas ang gintong tala ng antas na ito. Ito, ang gintong tala ay totoong Yefeng din ang National Treasure King. Hindi, imposible ito. Siyempre, imposible ito dahil sa ay hindi ang totoo. Pangulo ng Dragon Bank. Sinasabi mo na hindi siya ang Pangulo ng Dragon Bank. Anong ebidensya mayroon ka wa? Yefeng, hindi mo pa ito alam. Ikatlong tiyuhin ng Sun Shin ay ang Pangulo ng Jiangcheng branch ng Dragon Bank. Bakit kailangan mo na mag-impersonate isang senior executive ng Dragon Bank? Tatawagin ko ang aking ikatlong tiyuhin kaagad at siya ay magpapakita kaagad. Nagpayo ako sa iyo. Mas mahusay na hindi gawin ang tawag kung hindi iyong ikatlong tiyo ang kanyang pamangkin. Ikaw ay nagkasala, kamalayan. Kung ikaw ay nagkasala, kamalayan, hindi pa rin masyadong huli upang tanggapin ang iyong pagkakamali ngayon. Ang pangatlong tiyuhin ko ay darating kaagad, forging isang tala ng ginton. Pagpapalagay ng Pangulo ng Dragon Bank doble ang iyong mga krimen. Kahit kung ipinahayag mo ang iyong kasala, ito ay masyadong huli. Sino ang mahigpit na ipalagay ang Pangulo ng Dragon Bank? Sino ang naglakas loob magpanggap bilang Pangulo ng Dragon Bank? Tito, narito ka na pala. Ito ang grupong ito, nagpapanggap silang mga taga-Dragon Bank at gumagawa ng peking gintong salapi. Ano? Kayong mga impostor, akala nyo ba haba pa ng buhay nyo? Masyadong mababa ang ranggo niya. Hindi pa niya nakikita ang Pangulo ng Punong Tanggapan. Kung talagang gusto niyong may tumira dito, dapat mataas na opisyal mula sa kabisera ang kuhanin. Ano ang sinabi mo? Kahit di ko pa nakita ang Pangulo ng Punong Tanggapan, pero para sa mga tulad ninyo, mga peking basura, kailangan pa bang mataas na opisyal mula sa kabisera? Ikaw pa ang nagsabing hindi mo pa nakikita ang Pangulo ng Punong Tanggapan. Paano mo nasabi na siya ay peke? Peke siya? Kung ayaw niyong magbago hanggang kamatayan, sasapatan ko na kayo. Tingnan nyo ng mabuti internal news ito ng Dragon Bank. Ngayon sa kabisera, lahat ng mataas na opisyal ng Punong Tanggapan dapat dumalo sa Great Sia Financial Summit. Ang Pangulo ng Punong Tanggapan ang pangunahing pida ng summit na ito. Tama ang tunay na Pangulo ng Punong Tanggapan nasa summit ngayon sa kabisera. Paano siya makakarating sa Jiangcheng para paglaruan ng tulad mo, isang mangangalakal ng basura? Pampasaya lang ba ito? Posible bang ang utos ng National Treasure King ay 10 beses mas mahalaga kaysa Financial Summit? Ang tunay na National Treasure King ay talagang importante, sayang lang at impostor ka lang. Hindi ka karapat dapat magdala ng sapatos niya. Yefeng, nahayag na ang mga panlilinlang mo. Wala ring kwenta ang pagiging malakas ang loob. Madaya mo ang Dragon Guard Commander pero hindi kami. Ate, wag na nating sayangin ang oras dito. Ito ba ang law enforcement team? May tao kami dito nagpapanggap bilang National Treasure King. Mangyaring magmadali para arestuhin siya. Pag tinawag mo ang security captain, baka ikaw pa ang mabaril sa sariling paa. Yefeng, ikaw ang nagpapanggap bilang National Treasure King. Ikaw ang mababaril sa sariling paa, lumuhod ka na at aminin. Huwag mong idamay ang kapatid kong babae. Krimeng kapital ang pagpapanggap bilang National Treasure King, walang awang parusang kamatayan. Ang pagpapanggap bilang pambansang kayamanang hari ay isang krimeng may parusang kamatayan, walang awa na parusang bitay. Kapitan, siya nga. Oo, ito ang taong ito. Siya nga ang sinasabi ko. Hindi lang siya nagpapanggap bilang hari. Nagtipon pa siya ng mga manloloko pakiusap. Kapitan, dapat pantay-pantay ang pagpapatupad ng batas. Huwag kang mag-alala, hindi ko palalampasin ang kahit na sinong kriminal. Kung talagang patas ka sa batas, dapat mo munang unahin mong dalhin ang ganid na ito. Ngunit kapag hinawakan mo ako mamaya, magdudulot ito ng matinding pagsisisi. Nangahas kang manakot sa akin, mga tauhan. Hinto! Hindi nyo siya dapat galawin. Huwag niyong hawakan. Siya ang tunay na pambansang kayamanang hari. Sinasabi mong hari siya? May ebidensya ka ba? Hindi ko kailangan ng ebidensya. Pagdating ng kanilang kamahalan ng prinsesa, malalaman ninyo kung tunay ako o peke. Ang pagkakakilanlan ng hari ay mataas na sekreto sa Great Sia. Maliban sa mga matataas na opisyal, halos walang nakakita sa kanya. Itong batang salbahe ay sinasamantala iyon para mandaya. Ako na yung pangulo ng Dragon Bank. Ang gintong sertipiko ay patunay tanging ang hari lamang ang makakapaglabas ng ganitong uri ng sertipiko. Gusto mo ng ebidensya, di ba? Ito ang patunay, ito ang ebidensya. Hindi na kailangang tingnan peke ang gintong sertipikong ito, impostor rin siya. Ang tiyuhin ko ay mataas na opisyal ng Dragon Bank. Kapitan, kilala mo siya. Internal na balita ito mula sa Dragon Bank. Ang Pangulo ng Punong Tanggapan ay nasa summit ngayon. Nasa kabisera siya ngayon. Paano siya makakapunta dito sa Jiangcheng para magpatunay? Totoong internal information ito ng bangko. Naniniwala ako sa iyo. Nagpanggap kang Pangulo ng Dragon Bank at gumawa ng peking sertipiko, hulihin siya. Tigil, idilat niyo ang inyong mga mata at tingnan mabuti, hindi ako impostor.
At ang gintong sertipiko ay tunay siya ang tunay na pambansang kayamanang. Pangahas ka pa rin na takutin ako ng peking pagkakakilanlan. Ano, ikaw ba talaga ang Pangulo ng Dragon Bank? Hindi ito maaaring totoo. Ang sertipiko ay maaaring maging peke rin. Patugan ang Pangulo ng Dragon Bank ay personal na hinirang ng pambansang hari. Sa sertipikong ito may selyo ng pambansang hari. Sino ang makagagawa noon? Sino ang maglalakas loob na pekein iyon? Paano ito nangyari? Ikaw ang tunay na Pangulo. Sinabi ko na noon, ang pagtawag sa tiyuhin mo dito ay paghahagis sa kanya sa kamatayan, itinutulak siya sa bitag ng kamatayan. Ang paghamak sa akin ay isang bagay, ngunit hinamak mo ang hari ng pambansang kayamanan. Mula ngayon, aalisin ka na sa tungkulin. Lumabas ka. Talagang hindi ko alam na ikaw pala ang hari ng pambansang kayamanan. Pakiusap, isiping hindi ko alam, patawarin mo ako. Sige, pinapatupad mo rin ang batas ng walang kinikilingan. Ang kamangmangan ay hindi kasalanan. Kahit patunayan na ang gintong salapi ay tunay, ano naman, baka ninakaw mo ito, dagdag na kasalanan yan. Magnakaw, ito ang pinakamataas na gintong salapi ng bansa ng dragon. Paano mo ninakaw iyon? Yefeng, tigilan ang pagpapanggap. Alam ko ang pinanggalingan mo. Galing ka sa probinsya at gumagawa ng mga kalokohan, nakakahiyang gawain. Kung hindi ka tinulungan ng pamilyang Shu baka ngayon, ay nabulok ka na sa bilangguan. Mga kalokohan, magaling ka sa paggawa ng kwento. Walang kwenta ang pagtanggi dahil nakakita ako ng tunay na saksi. Pulubi Hong ang taong ito. Kilala mo ba siya? Siyempre kilala ko siya. Siya ang aking estudyanteng si Yefeng. Ako noon ang nagturo sa kanya mamalimos sa lungsod. Nakakahiya lang na madukot ang batang ito, mapanakaw ang batang ito. Pagkaraan, nagpatuloy siya sa paggawa ng Pagkaalis ko sa baryo, sumali ako sa Dark Department para magsagawa ng mga misyon. Ang pagiging pulubi ay paraan lang para itago ko ang aking pagkatao. Wala nang iba. Kalokohan. Noong unang punta mo sa syudad, hindi ka man lang makakuha ng sariwang tae ng aso para kainin. Kung hindi kita tinuruan magpalimos, matagal ka nang nagutom. Ang Dark Department, at walang saysay ang pagdadahilan mo. Kinunan ko ang mga litratong ito. Noong nagnanakaw ka at nagkakagulo. Noon, bastardo ka. Ano pang masasabi mo? Ginamit mo ang nakaw na cellphone para kunan ng litrato ang background ko. Sa tingin ko, ang talagang hindi tapat ay siya. Harapin muna natin siya. Tumahimik ka. Palihim siyang kumuha ng litrato mo para makakuha ng ebidensya ng mga krimen mo. Asma ito ang ebidensya sa lugar ng pagnanakaw at pagbebenta ni Yefeng. Pakiusap, Kapitan, imbestigahan ng maayos. Gaya ng inaasahan, ito ang patunay ng pagnanakaw mo sa lugar. Ano pang masasabi mo? Ito ang tagpo kung saan nabawi ko ang mga nakaw at isinuko ang mga ito sa Ministro ng Hustisya. Pasensya na, hindi ito litrato ng krimen ko. Litrato ito ng aking serbisyong may merito. Yefeng, hanggang kailan ka mag-iimbento ng kwento? Kailan ito matatapos? Ang Ministro ng Hustisya ay malaking tao sa kapital at superior din ng kapitan ng tagapagpatupad. Paano mo siya makikilala? Noon tauhan ko lang siya. Nagbigay kami ng mga bagay na nakamaskara. Hindi man lang siya karapat-dapat na makita ang tunay kong mukha. Habang nag-iimbento ka, mas lalaki ang kasalanan mo. Bakit hindi mo aminin ng tapat na isa kang impostor? Hindi ba mas mabuti iyon? Ang Ministro ng Hustisya ay pupunta dito mamaya para batiin ang National Treasure King. Hindi pa huli para aminin mo ang pagkakamali mo. Pag-usapan natin pagdating niya. Matigas ang ulo. Ang National Treasure Conference ay hindi ka papayagang manggulo. Mga tauhan, dalhin siya. Tigil. Ano yung nangyayari rito? Itigil nyo ang lahat. Direktor, tamang-tama ang dating mo. May nagpapanggap na hari ng pambansang kayamanan at nanggugulo sa programa. Yefeng, nandito ang direktor ng katarungan. Maaari kanyang hatulan ng kamatayan. Aminin mo na ang kasalanan mo. Kung hindi, wala ka ng pag-asa. Matandang kaibigan. Matagal nating hindi nagkita. Sino ka ba? Pangahas mong magsalita sa iyong hepe. Ulihin nyo siya. Teka, itigil nyo lahat. Siya ang hari ng pambansang kayamanan. Pangahas kayong lahat. Ang tagal nating hindi nagkita. Mahal na hari, kahit noon pa man nakamaskara tayo lagi, kilala kita sa iyong boses. Direktor, boses lang ang basehan nyo para sa pagkilala? Hindi ba't masyado itong padalos-dalos? Tama siya, milyon ng tao na magkakahawig ng boses. Siya ay aking ex na nobyo, isang manloloko na taga-kolekta lang ng basura. Huwag kayong padala sa kanya. Napakataas ng posisyon ng hari. Dapat kayong magpakita ng ebidensya. Hindi ko kailangan ng ebidensya pagdating ng mahal na prinsesa. Malalaman niyong lahat kung ako nga ang tunay na hari. Yefeng, sinadya mo bang manggulo dito? Pagdating ng prinsesa,
prinsesa, magagalit siya sa pamilya Shu. Kahit dumating man ang prinsesa, ang pamilya niyong Shu ay wala ng takas lahat ng ito. Ay dahil sa'yo. Sa maling desisyon mo. Ikaw. Wanru, huwag kang magalit. Ang taong ito hindi na makakagulo pa. Batay sa alam ko, may mga record ang kagawaran tungkol sa tunay na hari. Kapag inilabas ang mga record, matutuklasan ang pagpapanggap nito. Pakiusap po ilabas na ang mga record. Nais mo bang maghimagsik? Ang impormasyon tungkol sa National Treasure King ay lubhang sekreto sa Great Xia. Paano ito maaaring ipahayag? Nais lamang naming malaman ang tunay na pagkatao nitong impostor. Kung patuloy nating pabayaan na magkagulo rito ang impostor pagdating ng prinsesa, magagalit din siya sa inyo. Tama. Higit pa rito, hindi ba ngayon ang araw ng pagpapahayag tungkol sa tunay na pagkatao ng National Treasure King? Hinihiling lang naming maipaagalang ng 10 minuto, walang masamang mangyayari. Walang pahintulot ng kanyang kamahalan. Ang aking impormasyon ay hindi maaaring ihayag. Bakit? May kasalanan ka ba? Ang aking impormasyon ay may kinalaman sa mga lihim. Wala kayong karapatang malaman ito. Kahit na 10 minutong pagpaaga, hindi ito pinapayagan. Subalit kung hindi namin ihahayag ang impormasyon mo, patuloy ka pa ring pagdudahan at magkakagulo ang lugar. Sige na nga, payag na ako na ilabas ang aking impormasyon. Ngunit ang sino mang nagmungkahi nito ay dapat managot sa mga kahihinatnan. Ako ang mananagot. Pagkatapos maipahayag ang impormasyon, ikaw na impostor ay mahuhayag na peke. Sa oras na iyon, ikaw ang mawawala, hindi ako. Hindi ako mananagot, baka pa nga ako gantimpalaan. Sige, amang hindi na kayo makapaghintay. Bibigyan ko na kayo, pumunta kayo para ilabas ang aking impormasyon. Ang kamahalan bilang direktor ng Ministry ng Hustisya, ako'y humihiling na maipaagang ilabas ang impormasyon ng National Treasure King mangyaring aprubahan. Paaga ang pagpapahayag? Oo, mangyaring bigyan ng pahintulot. Yamang pumayag na ang National Treasure King, payag akong ipadala ang impormasyon at ilabas ang napakalihim na ito. Sabihin mo sa National Treasure King, darating ako ng alas 12 para sa medalya niya. Opo. Bilisan ninyo. Hindi dapat nating pabayaan na maghintay ng matagal ang National... Pumayag na ang kanyang kamahalan na ipahayag ito ng maaga ang impormasyon ng hari ng pambansang kayamanan, mag-upload ng mga larawan at teksto. Hintayin ang mga material na litrato na ma-upload ng 100% malamang na malalaman mo kung tunay ako o peke. Hindi naman ikaw ang dapat, isa ka lang sa mga tinalikuran kong tanga. Ate, 7 taon nang nagtatrabaho si Yefeng ng parang alila para sa'yo. Kahit hindi siya ang hari ng kayamanan, hindi mo dapat siya tratuhin ng ganito. Kalokohan, anong nagawa niya para sa kapatid ko? Ano ba ang nagawa ko para sa kanya? Sa 7 taong ito, ako ang umasikaso sa lahat ng gawaing pambahay ng pamilya. Shu, may tuturing na pangalipin ang aking pagtatrabaho. Mga bagay na walang kwenta. Dapat ang lalaki ay may maipagmamalaking karera. Ang lalaking mapapangasawa ko, hindi dapat isang katulong lang. Ang mga gawaing bahay na ito ay talagang maliit na bagay. Nung magkapulmonya at lagnat, kung hindi kita dinala at tumakbo ng 10 milya papunta sa emergency, mabubuhay ka pa kaya ngayon at nakatayo habang kinakausap ako? Ikaw, nagsugal ka ng palihim sa online at nagkautang ng 300,000 sa loan sharks. Gusto ka putulan ng kamay. Kung hindi ako pumagitna, meron ka pa kayang mga paa ng baboy para hawakan ng chopsticks? Ikaw, nakuryente ka ng 1.2 milyon. Nagkagipitan sa pondo ang kumpanya. Kung wala ako na maningil ng utang, ang pamilya Chumo sana'y bangkarote na lahat kayo sana'y namamalimos na. Sige na marami ka nang nagawa para sa aming pamilya, Shu, pero hindi yun ang gusto ko. Sabi ko pagkatapos ng gabing ito, lahat ng gusto mo babayaran ko ng libo-libong beses. Pero ikaw ang nagtulak sa lahat ng ito. Shu Wanru, 7 taon. Huling payo ko sa'yo. Ang impormasyon ko ay may kinalaman sa sikretong estado. Pagkalat nito, maaaring maging kriminal kayo, pwede mo pang pigilan ito. Gusto mo lang takasan ng parusa, huwag ka nang umasa. Ngayon, ilalantad namin ang tunay mong pagkatao. Ini-transmit na ang mga litrato, na-upload na ang mga teksto. Ang tunay na pagkakakilanlan ng hari ng kayamanan ay malalaman na. Ang totoong pangalan ng hari ng pambansang kayamanan ay si Yefeng. Hindi ba tama ito? Ate, ngayong nasa ganito na ang sitwasyon, maniniwala ka na kay Yefeng. Diba? Nahayag na ang kanyang pangalan. Ano pang dahilan para di maniwala? Sa mundong ito, napakaraming tao ang may magkaparehong pangalan. Nagkataon lang na kapangalan niya ang hari ng pambansang kayamanan. Yun lang ang dahilan. Kapangalan lang? Lahat ng ebidensyang ito nasa harap mo na pero nagbubulag-bulagan ka pa rin at ayaw mong kilalanin. Anong klaseng ebidensya ito? Bago maipadala ang mga litrato, hindi ka panipaniwala ang mga sinasabi mong ebidensya. Eksakto, hanggat hindi ka kaparehong-kapareho ng nasa mga larawan, hindi kami maniniwalang ikaw nga ang hari ng pambansang kayamanan. Ang mga litrato ay 50% na-upload. Maghintay tayo at tingnan. Para sa akin, hindi na kailangan maghintay. Tingnan ninyong mabuti ang mga nagawa ng hari ng pambansang kayamanan. Nakaranas ng hirap at peligro ang hari sa ibang bansa, habang si Yefeng nangangalakal ng basura sa Jiangcheng. Paano magiging iisang tao ang dalawang ito? Totoo. 12 taon na
Ang nakalipas, nasa amin pa si Yefeng sa baryo umaasa sa limos ng iba. Samantalang ang hari ay sumapi na sa Dark Department at natuto ng maraming kakayahan. Ang oras at lakas ay hindi nagtutugma. At meron pang iba, 8 taon na ang nakaraan kasama ko si Yefeng sa pagpapalimos nagnanakaw ng manok at aso. Ngunit noong panahong iyon, ang hari ng pambansang kayamanan ay natalo na ang 10 kriminal na organisasyon sa ibang bansa at nabawi ang mahigit 100 pambansang kayamanan ng mundo. 5 taon na ang nakalipas. Ang basurahan ni Yefeng kabubukas pa lang nagkautang pa siya para mapatakbo ito. Ngunit noong panahong iyon, kinilala na ang hari bilang bayani ng Great Xia. Binigyan siya ng hari ng 1 bilyong yuan. Lahat ng ito ay ginawa ko nung nagkukunwari ako pwe. Mula nang isilang ka hanggang ngayon, wala ni isang bagay ang tumutugma sa nagawa ng hari. Wala ni isa pa ang hasmong nandirito at ipilit na nagkukunwari ka lang, Direktor. Narinig mo na ang lahat. Di ba? Mapapatunayan ng lahat ng naririto na itong tangang ito ay walang karanasang katulad ng hari ng pambansang kayamanan, impostor lang siya. Malapit nang magsimula ang seremonya ng paggawad, ang hari ng pambansang kayamanan. Handa ka na bang tanggapin ang kataas-taasang karangalan? 70% na ang naipadalang larawan, malapit nang mahayag ang tunay na mukha ng hari ng kayamanan. Malapit nang lumitaw ang larawan, masisilip ka agad kung peke o tunay. Walang saysay ang salita lang nila, wala itong silbi. Xiao Oksui, sa tingin ko'y talagang walang pag-asa ka na ang impostor na ito hindi maaring maging ang tunay na hari ng kayamanan. Hindi mo ba maintindihan? Eksakto. Malapit nang dumating ang kamahalan. Kapag nakita niyang may impostor ng gugulo ng ganito, magagalit siya, Panginoong Direktor. Pakiusap, arestuhin agad ang impostor. Kapag nagalit ang kamahalan, tiyak hindi mo rin kakayanin. Kayo... Huwag kayong mag-una. Direktor, kung hindi kayo kikilos, kami na ang gagawa. Kung hindi ka magpapasya sa tamang panahon, daranas ka ng kapalit. Meron bang gawin na? Hinto, paglakas ang humawak sa akin at pananagutan ninyo. Malapit ka nang mamatay, nagsasabi ka pa ng matapang. Yefeng, huling pagkakataon mo na ito, lumuhod ka na agad at ibalik mo ang kapatid ko. Kahit na siya'y impostor, susunod ako sa kanya. Shakswit, salamat sa iyong paniniwala sa akin. Nangangako ako, ang iyong paninindigan gagantihan kitang 110,000 beses. Magdudusa si Xiao Xue ng 110,000 beses sa kahangalan. Hulihin siya. Ako ba ang hari ng kayamanan o hindi? Dilat ang mga mata ninyong tulad ng aso at tingnang mabuti. Yefeng, ang litrato ng pambansang yaman na hari ay lumabas na. Pero kahit anong tingin ko, wala itong kinalaman sa'yo. Basta isuot ko lang ang maskarang ito. Magmumukha akong eksakto tulad ng litrato. Kahit sino ring may mata, hindi magkakamali. Yefeng, kahit hindi suot ng pambansang yaman na hari ang maskarang ito, hindi siya kamukha mo. Ang kanyang karangalan at ugali ay mas 100 beses kaysa sa iyo. Isa lang ang litrato. Naalala ko nung ipinasok ang impormasyon, hindi ito yon. 3 taon na ang nakalipas, in-upgrade ng hari ang antas ng pagiging kumpidensyal ng pambansang yaman na hari at pinalitan ang litrato. Maliban sa hari at sa kanyang kamahalan, sa buong Great Xia, walang nakakaalam ang tunay na mukha ng pambansang yaman na hari. Sa aking palagay, sinasamantala lang ni Yefeng ang katotohanan na ang tunay na mukha ng pambansang yaman na hari ay may mataas na antas ng pagiging kumpidensyal at halos walang nakakaalam nito. Kaya sinasadya niya na pumunta dito para manloko. Pero, kahit gaano siya manloko ngayon, wala na yang silbi. Nailantad na namin ang kanyang tunay na kulay. Ang tunay kong kulay ay isa lang. Iyon ay ang pambansang yaman na hari. Ang kanyang kamahalan, nakita na ang tunay kong mukha dahil matigas kang tumatangging maniwala. Bakit hindi natin hintayin ang pagdating ng kanyang kamahalan? Ikaw na isang impostor, naghihintay pa rin sa pagdating ng kanyang kamahalan. Magtigil ka. Kung hihintayin talaga natin ang pagdating ng kanyang kamahalan, hindi lang ikaw ang parurusahan niya, kundi magagalit din siya sa pamilya Xu. Hindi kita hahayaang magtagumpay. Dali, dakpin ang impostor na to. Dakpin siya. Mahal na ama. May kagipitan sa hangganan, mangyaring asikasuhin niyo ito. Opo, inyong kamahalan. Hari ng pambansang kayamanan, paumanhin po kailangan kong pumunta sa hangganan para tugunan ang kagipitang ito. Ipagpaliban muna ang seremonya. Una muna akong pupunta sa hangganan.
Ang kagalang-galang na prinsesa ay nangakong darating sa alas 12. Sa oras na ito, dapat narito na siya. Ang tunay na hari ng kayamanan ay wala rito. Paano darating ang kagalang-galang? Magpakumbaba ka na at aminin ang kasalanan. Kung hindi, kapag dumating na ang kagalang-galang na prinsesa, huli na ang pagsisisi mo. Pumanhin Yefeng, may kagipitan sa hangganan. Iniutos ni Ama na asikasuhin ko, babalik ako mamaya. Hasta mahalo din iniuspin sa hangganan, maghihintay ako. Pagdating ng takdang oras, ipapaayos ko sa 3 dakilang angkan na humingi ng tawad. Sana'y tanggapin ninyo. Hindi ko kailangan ng handog, ngunit maaari mong sabihin sa 3 angkan na maghanda ng kasunduang handog at iharap kay Xiao Xue ngayon din, sapagkat ako'y nangako kay Xiao Xue na personal kong ilalagay ang korona sa kanyang ulo. Huwag kang mag-alala. Tiyak na ihahanda ko ang pinakamagandang kasunduang handog. Nais kong kayong dalawa ni Binibining Shu ay magkaisa magpakailanman at maging masayang mag-asawa. Sinabi ng kagalang-galang na medyo mahuhuli siya, mamaya ipapatawag niya ang 3 dakilang angkan para personal na magbigay ng handog kay Xiao Xue. Totoo ba? Siyempre naman Xiao Xue, sinabi ko noon ako mismo ang maglalagay ng korona sa'yo. Ngayong gabi ang lahat ng karangalan para sa akin ay ibabahagi. Xiao Xue, paano ka naniniwala sa kalokohan? Kasama siya ng kapatid ko sa loob ng 7 taon at hindi man lang siya makapagbigay ng 100,000 yuan bilang regalo sa kasal. Ngayon naniniwala ka talaga na kaya niyang tawagin ang prinsesa at dalhan ka ng regalo sa kasal. Nasiraan ka na ba ng bait? Hindi pa kasama ang kanyang kamahalan. Kahit ang 3 dakilang pamilya ng imperial na kabisera ay mga taong hindi niya kayang abutin. Nagsabi pa siya ng kasinungalingan na madaling malaman ang totoo. Lagi kong tinutupad ang aking salita. Kung hindi ka naniniwala, bahala ka. Yefeng, 7 taon ang nakalipas. Sinabi mo na bibigyan mo ako ng kaligayahan. Ginawa mo ba? Kung hindi mo piniling iwanan ako, kung gayon ngayong gabi, ikaw sana ang pinakamasayang babae sa mundo. Ang mga kasinungalingang sinabi mo. Ngayon, hindi ako maniniwala kahit isang salita. Sige, kapag dumating ang 3 pamilya na may mga regalo, malalaman mo kung ang sinabi ko ay totoo o hindi. Hindi mo man lang alam kung saan ang pintuan ng 3 pamilya. Sa tingin mo, dadalhan kanila ng regalo? Sa tikonsoy di mo tapat daring kandidat aristohin ang impostor na Einstein. Hindi ko na talaga kaya pang panoorin ito. Narito na ang mga regalo sa kasal. Tanggapin niyo po, Miss Xu. Isang gold card na may 100 milyong yuan, 5 hiwalay na villa, isang marangyang cruise ship. Tanggapin niyo po, Miss Xu Xiao Xue. Imposible ito. Ang 3 dakilang pamilya ay nagdala ng regalo para kay Yefeng. Yefeng? Sino si Yefeng? Narito ako para sa pamilya Zhao, ang aming batang master upang ihatid ang regalo sa kasal. Ang impostor na ito hindi kayang magbigay ng ganitong regalo. Xiao Xue, tumingin kang mabuti. Ito ang katapatan ng pamilya Zhao. Kung sasama ka sa akin, ikaw ang magiging batang mistress ng mayaman na pamilya Zhao. Kung sasama ka sa kanya, ang pulubi na ito ay makukulong habang buhay at mawawala. Akala ko nga, basurero lang siya. Paano siya magkakaroon ng kakayahan na magbigay ng ganitong kalaking regalo? Galing pala kay Young Master Zhao. Ang 3 regalong ito, pinagsama-sama, ay nagkakahalaga ng 100 milyong yuan. Ito ay simpleng unang klaseng regalo sa Great Xia. Xiao Xue, nakita mo ba yon? Kung babalik ka ngayon at pupunta kay Young Master Zhao, hindi pa huli ang lahat. Sabi ko nga, paano iuutos ng kamahalan sa 3 pamilya na magpadala ng regalo? Imposible na magpadala ng mga mumurahing bagay. Mura? Ang 3 regalong ito, pinagsama-sama, ay katumbas ng lahat ng ari-arian ng pamilya Sun. Ikaw isang basurero, nagmamayabang ka pa rin dito. Hindi pa siya nakakita ng ganitong kayamanan. Siya ay naguguluhan lang saglit. Ang pera ay parang dumi sa akin, pero nangako ako kay Xiao Xue na maging maluwalhati siya at isuot ang korona. Natural lang na hinahamak ko ang mga basurang ito. May isang basura lang dito at ikaw iyon, ang impostor na ito. Ibalik mo sa akin si Xiao Xue. Kung hindi pagdating ng kamahalan, parurusahan ka niya at madadamay pa ang babae ko. Subukan mong hawakan si Xiao Xue, pipilayin kita. Yefeng, baliw ka na ba? Nasa bingit ka na ng iyong pagbagsak at nangas ka pang atakihin ng Dragon Guards. Umalis kayong lahat dito. Master, nakita mo ba iyon? Ang impostor na ito, hindi sineseryoso ang ating Dragon Guards. Hulihin niyo siya kung patuloy siyang gumawa ng gulo. Pagdating ng kamahalan, baka pati ang Dragon Guards ay maparusahan. Kung hawakan niyo ako, ang kamahalan ay talagang magagalit sa inyo.
Napakaraming ebidensya na nagpapatunay na ako ang National Treasure King, pero hindi pa rin kayo naniniwala. Ang pamilyang Xu, ang mga tao mula sa Ye Village at si Beggar Hong ay kayang patunayan na hindi siya ang National Treasure King. Commander ng Dragon Guard, kumilos na kayo. Ulihin niyo siya para sa akin. Ang imperial na kapital, ang 3 malalaking pamilya, naghandog ng 9 na regalo sa kasal. Tanggapin niyo po, National Treasure King. 1 bilyong yuan pagkakasundo, isang villa sa cloud top makalangit na palasyo imperial. Na berde, isang pares ng pulseras siyam na dakilang handog, nagkakahalagang 1 bilyong yuan, imperial na kabisera, 3 pangunahing pamilya. Para sa hari ng pambansang kayamanan, masayang pag-iisang dibdib swerte. Ito ang pagtanggap na handog mula sa 3 pamilya para sa hari ng kayamanan. Hindi siya ang hari ng kayamanan na daya kayo niya. Ito, ano ang nangyayari dito? Baka hindi siya ang totoong hari? Diba sinabi ng kamahalan kung kanino ibibigay ang mga handog? Tama, ang 3 pamilya niyo ay masyadong mababa. Normal lang na di niyo ako kilala. Ako si Ye Feng. Tumigil ka sa paghahambog. Akala ko ang 3 pamilya ay para magbigay sa'yo, pero di ka naman pala kilala. Mukhang siyang ganoon, talagang mukhang hindi ang walang kaparis hari ng kayamanan. Kayong mga taong mapanghusga sa panlabas na anyo. Ano ang sinabi mo? Ginoong Li, huwag niyo pakinggan, impostor lang siya. Nahayag na ang totoo, lahat makakapagpatunay, totoo batang palaging namamalimos. Nagnakaw ng tumanda at ngayon nakaasa sa pamilya, Xu isang palabigasan, nagpapanggap na hari ng kayamanan, isang kasiraan sa tunay na pantas. Hindi lang basta panglait, ito ay pagtataksil. Ikaw mula sa pamilya, Xu. Eksakto, tama, ako'y mula sa Xu. Ikaw ang anak na babae ng Xu. Oh, anak ako ng pamilyang Xu. Yung dalawa doon ang aking mga magulang. Ito ang kapatid ko, kaya... Kayo ang reyna ng pamilya Xu. Ako si... Ang imperial na kabisera 3 dakilang pamilya ay nagpupugay sa inyong Ginang Xu. Ikaw ang tunay na anak ng pamilyang Xu, hindi ba? Gago, ang aking Xiao Xu ang tunay na anak ng pamilyang Xu. Kalokohan, ang babaeng ito ay pinalayas na sa pamilya. Hindi na siya kabilang sa pamilyang Xu kahit miyembro pa si Xiao Sui ng pamilya Xu. Kapatid lang siya sa kasal. Hindi karapat dapat tawaging dalaga. Hindi, Ginoong Li. Bakit mo siya tinawag na ginang kanina? Ang anak na babae ng pamilyang Xu ang nobyang pinili mismo ng pambansang haring kayamanan. Ito siyam na pitak na handog ay kasunduang handog mula sa prinsesa para sa 3 dakilang pamilya. Ako ang nobyang pinili ng pambansang haring kayamanan. Totoo ba ito? Tunay ba? Peke ito, nagkamali sila ng tao. Si Xiao Sui ang tunay na anak ng pamilyang Xu at higit pa rito nobyang pinili mismo ng pambansang hari. Hindi, Wanru. Hindi ka ba pumiling sumama sa akin? Kahit pinili ka ng pambansang hari, hindi mo ako pababayaan, di ba? Binibining Sun, paumanhin. Ang dakilang bayaning tulad niya ang pangarap kong pag-ibig sa buhay ko. Malaking karangalan ang mapili niya. Pipiliin ka? Karapat-dapat ka ba? Natural siyang maganda at maaaring tawaging pinakamaganda sa Jiangqing. Ang pagpili sa kanya ng hari ay tunay na tamang pagsasama ng ganda at tapang. Ye Feng, isang imposter. Na tulad mo, hindi kailanman makukuha ako sa buhay na ito. At higit sa lahat, hindi mo magagawang maging tunay na pambansang hari. Mas mabuting bitawan mo na ito, kahit anong selos mo walang saysay. Selos? Bakit ako magsiselos sa sarili ko? Xu Wanru, hindi ka kailanman magiging kasing ganda ni Xiao Xue. Kung pipiliin ka ng hari ay bulag na siya. Ikaw, ano? Buisit, ang lakas ng loob mong insultuhin ang asawa ng National Treasure King. Sa tingin mo ba'y wala kaming 3 dakilang pamilya dito sa imperyo? Hindi naman siya. Kaya saan nanggagaling ang paglapastangan? Asawa man siya o hindi, wala kang karapatang magdesisyon. Lubos na maganda ang kapatid ko, kaya't pinili siya ng National Treasure King. Talagang may pambihirang panlasa siya. Pangako ko ng dati pa na makakasama ko siya hanggang pagtanda. Siya mismo ang humindi sa pagkakataong ito. Xu Wanru, ikaw ay hindi karapat-dapat maging asawa ng National Treasure King. Ikaw,
Karapat-dapat man ako o hindi, hindi ikaw ang magdidikta nito. Sandali lang. Darating din ang espesyal na emisaryo ng prinsesa para koronahan, si Miss Xu. Ibabahagi ng National Treasure King ang kanyang kadakilaan sa kanyang mapapangasawa. Yefeng, narinig mo ba yon? Personal na darating ang National Treasure King para koronahan ako. Para sa 7 taong relasyon natin, lumuhod ka at humingi ng tawad. Maaari kong palampasin ito. Narinig mo ba ako? Magmadali ka at lumuhod. Paano kung ayaw kong lumuhod? Ininsulto mo ang asawa ng National Treasure King at hindi ka pa rin luluhod? Baliin ninyo ang mga kamay at paa niya. Dapat siyang manatiling nakadapa habang buhay. Kayong 3 dakilang pamilya ang laki ng kapalaluan. Ang tapang mong magsalita. Yefeng, wala ka talagang takot. Hindi mo lang ginaya ang National Treasure King, insulto mo pa ako bilang asawa. Mabait ang kapatid ko. Hindi niya ipinagkakait ang aming yaman. Pinalaya ka na niya. Nandito ka pa rin. At naghahanap ng gulo. Naghahanap ng gulo? Kung talagang gugustuhin ko, ano ang gagawin ninyo? Lumuhod ka na. Kung hindi, magtutulungan ang 3 dakilang pamilya ng imperyo para wakasan ang iyong pamumuhay. Yefeng, narinig mo na? Ngayon, ako'y isang taong hindi mo na maaabot. Ang 3 dakilang pamilya sa imperial na kabisera ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng angkan ng Great Xia. Bawat isa sa kanila ay hindi masukat ang kapangyarihan at kayamanang walang kapantay. Kaya kanilang lipulin sa isang hininga. Baligtad ang alam mo. Ako ang kayang lipulin silang lahat sa isang... Yefeng, bakit ba ganito ka nga ba nahuhumaling sa pagpapanggap na National Treasure King? Akala mo ba talagang kaya mong labanan ang 3 dakilang pamilya? Huwag kang magalit, sabihin mo'y kaya mong gibain aming 3 pamilya ng isang hininga para kang palakang nagsasabog ng lobo. Ang laki ng mga salita mo. Hindi ka naniniwala. Pero ikaw ang tunay na National Treasure King. Siguradong may kakayahan ka, ngunit sayang impostor ka lamang. Paano kung wasakin ko ang 3 pamilya? Saka mo palang paniniwalaan ang tunay kong pagkatao. Ikaw kung magawa mong wasakin ng aming mga angkan, tiyak na maniniwala kami na ikaw ang National Treasure King. Kahit pa tayo'y luluhod at magmamano sa iyo, tatawagin kang lolo ay tatanggapin namin. Ang 3 pamilyang ito ang naghahawak sa ekonomiya ng Great Xia. Ang kanilang yaman ay lampas sa trilyon. Kahit ang pinuno ng bansa ay gustong wasakin sila, magdadalawang isip pa ito. Ang ugat ng ekonomiya ng Great Xia nasa kamay ng mga tangang ito. Mas mabuting kunin ang yaman ng 3 pamilya, ipamahagi sa mga nangangailangan. Sa loob ng 3 minuto, mawawala na ang 3 pamilya sa imperial na lungsod. Yefeng, ito ba'y pagsisikat lamang ang kaya mo? Wala ka na sa sarili. Ang pinagsamang yaman ng 3 pamilya sa imperial na lungsod ay higit sa trilyon. Hindi lang 3 minuto, kahit 300 taon ka pa, hindi mo kayang sirain kahit isang hibla ng kanilang buhok. Alam mo ba yan? Ang aming 3 pamilya ay may koneksyon sa prinsesa mahigpit na nakakabit sa pananalapi ng Great Xia. Subukan mo kaming galawin maliban na lamang kung may pahintulot ka mula sa prinsesa at wasakin ang sistema ng pananalapi. Ganoon ba? Pagkatapos ng 3 bilang, ang imperial na lungsod ay mawawala ng 3 pamilya 3. Ano to? Bata, ikaw ba'y nagbibilang ng natitira mong buhay? May tao't 2 bunutin ang dila niya. Isa. Ano? Nawala ang trilyong ari-arian ng 3 pamilya at malapit ng mabangkarota. Sa likod ng 3 pamilyang ito, hindi ba't may koneksyon sa prinsesa? Kahit sino pa ang nasa likod nila, papaniyagin ko sila. Imposible. Paano mo nagawa? Hindi mo kailangang malaman ang paraan. Tandaan mo ang pangako mong kapag nagapi ko ang pamilya ninyo, luluhod ka't manunukso sa akin, tawagin mo akong lolo. A lolo? Nagkamali ako. Sige, wala akong tangang apong katulad mo. Tapusin na natin ang katatawanan ito. Ginawa nga niya. Hindi. Itong walang kwenta'y hindi hari ng yamang bayan. Wala siyang kakayahang gibain ang mga pamilya. Ito ang trending sa internet ngayon. Tingnan ninyong mabuti. Nagkaroon ng biglang krisis sa Daxia at bumagsak ang merkado. Nawala ang mga yaman ng pamilya sa kabisera. Nasipsip ng pangunahing kapital ng Daxia. Lahat napunta sa Maple Group. Hahaha, kaya hindi mo winasak ang mga pamilya, kundi dulot ng krisis pang ekonomiya. Ang 3 pamilya ay naging biktima lamang ng Maple Leaf Group. Hahaha. Ganon? Baligtarin mo ang Fengye, basahin mo ng pabaligtad. Pagbaligtarin ang pagbasa, Fong ye, Fong. Upang mabawi ang pambansang yaman, hindi sapat ang talino't kasanayan, kailangan rin ng salapi.
Isang katlong bahagi ng mga yaman dito ay binili ng aking Maple Feng Ye isa-isa. Itinatag ko ang Maple Feng Ye hindi lang pagsira sa pamilya, pati pagpapakawala ng krisis, kayang-kaya nito. Ikaw talaga ang hari ng yamang bayan. Uno na nagsabing hari ng yaman siya. Sino nagsabing hari ng yaman siya? Ako ang espesyal na emisaryo ng prinsesa. Ako ang espesyal na emisaryo ng prinsesa sa ngalan ni Her Royal Highness na prinsesa. Inihahandog ko ang korona sa anak na babae ng pamilyang Shu. Yamang ikaw ang emisaryo ng prinsesa, dapat alam mo na ang pagkatao ko. Dati akong alagad ng prinsesa at nakita ko na ang nakamaskarang hari ng pambansang kayamanan. Dapat kong sabihin ang galing ng pag-arte mo. Nakakalungkot lang, kanina lang habang papunta rito, nakasalubong ko na ang tunay na hari ng pambansang kayamanan. Mukhang may gumagaya sa akin. Sino ang may ganitong kapal ng mukha? Ikaw ang may kapal ng mukha, maya-maya ang tunay na hari ng kayamanan ay darating. Sa oras na iyon, siya mismo ang magpapakita na peke ka. Kawili-wili, gusto kong makita kung saan kukuha ng lakas ng loob ang impostor na ito. Ako mismo hinahangaan ang tapang mo sa pagkukunwaring ito. Bakit di mo pa siya arestuhin? Huwag nang mag-aksaya ng oras. Kailangan ko pang ihandog ang korona. Paumanhin ayon sa utos ng emisaryo maliban kung mapatunayang inosente ka, kung hindi, kailangan naming detenihin ka. Detenihin? Di naman totoong hari siya. Ikaw na pinuno ng Dragon Guard, halos hindi karapat-dapat kahit papano hindi ganap na bulag ang mata mo. Ang koronang ito ay kay Xiao Xue. Walang makaka... Anong lakas ng loob mong gawin ang korona ni Madam? Naghahanap ka ng kamatayan. Xiao Xue, dati ko nang sinabi na ako mismo ang maglalagay ng korona sa'yo. Yefeng, nababaliw ka ba? Itinanim mo talaga ang korona na bigay ng hari ng pambansang kayamanan sa akin sa ulo ng kapatid ko? Ang koronang ito, hindi niya karapat-dapat. Ang koronang ito ay espesyal na idinisenyo ko para kay Xiao Xue. Ikaw talaga ang hindi karapat-dapat. Kapag iginanti mo ang korona sa kanya, parurusahan ko kayong dalawa. Hindi ka ba natatakot na maging kasabay mong malibing ang babaeng ito? Ano naman kung sabay kaming malibing? Simula nang pinili ko si Yefeng, handang mabuhay at mamatay kasama siya. Kago, ikaw rin ay baliw. Kayong dalawang salbahe ay talagang sawa ng mabuhay. Ano pang hinihintay nyo? Hindi ba kayo natatakot sa tunay na hari ng pambansang kayamanan na parusahan kayong kasabay nila? Ibaba nyo agad ang korona or kung hindi, walang awaan. Ang paghawak sa korona ay isang malaking krimen lumuhod at aminin nyo agad ang kasalanan nyo. Ang koronang ito ay talagang idinisenyo para kay Xiao Xue mismo. Kung hindi kayo naniniwala, tingnan niyong mabuti. Sa koronang ito nakaukit ang pangalan ni Xiao Xue. Ito ay espesyal na pinili para kay Xiao Xue ng kamahalan ng prinsesa, ang asawa ng hari ng pambansang kayamanan, isa lamang ang, at iyon ay si Xu. Hindi, bakit may nakaukit na pangalan ni Xu Xiaoxue? Bakit siya pinili ng hari ng pambansang kayamanan imbes na ako? Bakit ang koronang ito hindi mo ba ipinamigay mismo kay Xiao Xue? Nagtatanong ka kung bakit? Hindi, mali ito sigurado. Nakita ko na itong korona dati. Korona ito ng Haring Yelo at Niebe. Tinatawag na korona ng Yelo at Niebe. Regalo ito mula sa kaharian ng Yelo. Patungong Great Xia. Ang karakter na Snow dito ay simbolo ng kaharian ng Niebe. Paano naging pangalan ni Xu Xiaoxue? Tama, ang karakter na Snow dito ay tunay na sagisag ng kaharian ng Yelo, pero hindi ito espesyal na inukit para kay Xu Xiaoxue. Itong lalaking ito gustong mangsamantala sa gulo, nagsasabi ng kalokohan dito. Yefeng, ano bang nangyayari dito? Ito ba'y koronang sinadyang pinili para sa iyo ng prinsesa? Ang tanggapan ng kayamanan ng Great Xia ay may libu-libong korona. Ito lamang ang tugma sa iyo. At hindi lang dahil may nakatatak na karakter na Snow. Yefeng, nagbibingi-bingihan ka pa, Ate Dale? Isauli mo itong korona sa akin dahil magkapatid tayo, pamilya, pwedeng kalimutan ito. Ate, ako. Xiao Xue, maniwala ka sa akin, ang koronang ito para lang sa'yo. Kahit ibigay mo pa sa kapatid mo, hindi niya masusuot. Yepong, kailangan ba idamay mo pa ang kapatid ko sa kapahamakan mo? Ito ang koronang ibinigay ng hari ng pambansang kayamanan. Siya ay hindi karapat-dapat. Tama, pinapayagan ka ng ate ko magloko dito, pero ang hari ng kayamanan ay hindi dali. Isauli ang korona. Kung hindi, pagdating ng tunay na hari ng pambansang kayamanan at sisihin tayo. Ikaw kahit 100 buhay pa ang meron ka, hindi sapat para mamatay ka. Ate, hindi ibibigay ko ang korona, pakiusap. Huwag sasaktan si Yefeng. Ate, galit na galit ako sa nangyari kanina. Ngayon lumuhod ka at humingi ng tawad. Pagkatapos isauli ang korona. Xiao Xue, hindi mo kailangang lumuhod sa sinuman. Habang nandito ako, hindi ka rin dapat yumuko sa kanino man. Yefeng, handa ka na bang sumuway at ubusin ang aking pasensya?
Bilisan mo, ibalik mo sa akin ang korona. Ibalik sa iyo. Kahit ibigay ko sa iyo ang korona, hindi mo ito may susuot. Naniniwala ka ba? Ito ang koronang espesyal na ginawa para sa akin ng hari. Paano ko ito hindi maisusuot? Paano kung hindi mo ito maisuot? Ano ngayon? Ito ay ang kanyang kamahalan ng prinsesa, maingat na pinili para sa ginang kung hindi niya ito maisuot, ay tiyak na hindi siya ang tunay na asawa ng hari. Kailangan ko pa bang itanong? Magaling. Sige, makinig kayong lahat. Narito ang korona. Subukan mong isuot. Sa tingin mo susutin ko ito dahil lang sa sinabi mo? Kung hindi mo susubukan, paano mo mapatutunayan sa lahat na ikaw ang itinaktang asawa ng hari? Sige, kung gayon, ipakikita ko sa lahat na ako ang tunay na hinirang ng hari. Itinakdang maging mataas, isang taong hindi mo maaabot kailanman. Perfecto ang korona ay sakto sa'yo, binabati kita, ginang. Eto, anong nangyayari dito? Ikaw, di mo kayang isuot ang korona kaya pinilit mo itong buksan. Ngayon, nasira mo na ang korona. Hindi ito tama. Dapat may ginawa ka rito. Aminin mo, ikaw ang sumira ng korona at tinayaan mo akong subukan ito para lang mapahiya ako. Ako ang sumira ng korona. Oh, ikaw ang kumuha ng korona kanina, Jack, na gumamit ka ng lihim na lakas para durugin ito at basagin. Yefong, una kong gustong tulungan kang magbayad, pero sinong mag-aakala na sadyang sisira ka ng aking korona? Sino ang sumira ng korona? Siya lang ang nakakaalam. Sige, hindi mo pa rin aminin kung ganun mula ngayon sa ating dalawa. Wala ng relasyon. Di na ako magpapakialam sa buhay o kamatayan mo. Sa ngalan ng asawa ng hari ng pambansang kayamanan, iniuutos ko na hulihin siya para sa akin. Walang kwentang gagamba, akala mo mahuhuli mo ako? Sige, mabuti pa ituruan kita ng leksyon sa ngalan ng kagalang-galang na prinsesa. Ako'y naging padalos-dalos kanina kaya nasambulat mo ako. Hintayin mong ilabas ko ang lahat ng lakas ko. Di ka ba Ang palmong ito ang palmada ng pagpasuko sa dragon. Ito'y natatanging kasanayan. Tanging hari ng pambansang kayamanan ang may kakayanang gumawa. Ngayon, alam mo na ba kung sino ako? Ikaw ang hari ng pambansang kayamanan? Sino naman yung nakasalubong ko sa daan kanina? Ang nagkukunwaring hari ng pambansang kayamanan. Maraming tao ang nakasalubong mo ay peke siguro. Sinong nagsabing peke ako? Sinong nagsasabing impostor ako? Hari ng pambansang kayamanan? Ang lakas ng loob mo! Pangahas kang magpanggap bilang ako! Parang nangyari na kay Liguy nang makilala si Liguy, peke niyang kapatid. Impostor, ikaw ang Liguy. Si Yefong kanina gumamit ng palmada ng pagpasuko sa dragon. Yan ay isang natatanging kasanayan na tanging hari ng kayamanan lang ang nakakaalam. Paano mo mapapatunayang ikaw ang tunay? Ganon ba? Subukan mo ang aking palmada. Hindi maaari. Paano niya nalaman ang palmada ng pagpasuko sa dragon? Nagulat ako, ikaw na isang impostor ay naghanda ng husto. Ninakaw mo pa ang aking palmada ng pagpasuko sa dragon. Dapat ako ang nagsasabi nito sa'yo. Ikaw na impostor ay nagnakaw ng aking palmada ng pagpasuko. Magaling ka rin pala. Lumuhod ka't aminin ang kasalanan mo. Baka sakaling patawarin kita. Yes, folks, nahayag na ang katotohanan. Ang tunay na hari ng kayamanan ay naririto sa harap mo. Wala ka ng pagtatago. Yefong, dalhin mo na ang kapatid ko at lumuhod ka. Aminin mo na ang kasalanan mo, baka ako pa ang makiusap para sa'yo. Kapag nagmatigas ka pa kamatayan, ang kahihinat na... Impostor ka. Anong lakas ng loob mong mandayan ng hayagan? Wala kang hiya. Hindi mo ba alam na darating na ang kagalang-galang na prinsesa? Sa akin ang pambansang kumperensya ng kayamanan. Ginulo mo na ito. Galit na galit ako. Kaya inayos ko na ang kagalang-galang na prinsesa na ilipat ang seremonya ng parangal. Lahat ng pambansang kayamanan dito, ako ang mag-aangkat. Ang kagalang-galang na prinsesa ay hindi na darating. Ganun ba? Ang kagalang-galang na prinsesa ay wala namang mensaheng ipinadala sa akin. Baka naman talagang pinalipat niya ang lugar ng komperensya. Anong karapatan mong magtanong? Wala po akong lakas ng loob. Kung talagang magpupulong muli ang prinsesa, bakit hindi ako sinabihan? Impostor ka. Gusto mong makisawsaw sa gulo para nakawin ang pambansang kayamanan. Huwag mong isipin yan. Huwag kang mag-alala. Bago ang muling pagpupulong, ako muna ang aaksyon sa iyo. Kayong dalawa, arestuhin niyo siya.
Mukhang ang punong guwardiya at direktor ng katarungan ay hindi naniniwala sa iyo. Anong tigas ng ulo mong sumuway? Para sumuway, dapat may tunay na utos muna. Ikaw ba talaga ang hari ng kayamanan? Ang hitsura at ugali niya ay kaparehong-kapareho ng nasa larawan at kayang gumawa ng dragon subduing palm. Paano siya magiging peke? Kahit na siya'y peke, ikaw naman ang impostor. Maraming saksi dito na magpapatunay. Ang pagiging hari ng kayamanan ay hindi mapatutunayan sa salita lamang. May katuran ka diyan. May paraan ako para malaman ang tunay sa peke. May paraan ako na tukuyin ang tunay sa peke. Anong paraan? Guro, naalala niyo ba ang kayamanan ng Dragon Guard, ang espadang sumisipsip ng dugo? Ang espadang ito ay mapapatikwas lamang ng hari ng pambansang kayamanan. Kagamit ang banal na walang kapantay, dalhin natin rito ang espada. Ang makahugot nito ang tunay na hari. Sino nagpayo ng ganitang masamang plano? Ito ay talagang napakagandang ideya. Pinipigilan mo siya dahil may kasalanan ka. Pambihirang armas ang espadang ito. Wala akong sala, iniisip ko lang ang kaligtasan ninyo. Ayaw mong humugot ng espada, ibig sabihin, impostor ka, aminin mo na agad. Ako ang tunay na hari ng kayamanan. Kahit gaano kalakas ang armas, kayang-kaya kong bunutin. Wala akong problema. Nakita ba ng lahat? May konsensya si Yefeng, siya'y duwag, samantalang ako'y prangka at matapang. Sa aking palagay, hindi na natin kailangan bumunot sino ang tunay at peke, agad makikita. Pambihira ang espadang ito. Hindi ito dapat basta-basta bunutin. Wala akong oras sa mga larong ito ng tunay at peke. Darating pa rin si prinsesa sa tamang panahon. Pagdating niya, ang impostor na ito ay mawawalan ng pagtataguan. Impostor ka? Huwag nang isangkot ang prinsesa nakahanda na ang bagong lugar para sa pambansang kumperensya. Kung ayaw mong subukan ang espada, lumuhod ka na at aminin, nagmamadali ako tanggapin ang parangal. May pag-aalinlangan si Yefeng marahil may tunay na paanganib. Wala na bang ibang paraan para mapagtanto ang peke? Walang katulad na sandata ang espada, ngunit ito'y mapanganib, tanging ang hari lamang makokontrol. Bukod dito, wala nang ibang paraan para patunayan. Halika rito, dalhin ang espadang sumisipsip ng dugo. Talagang karapat-dapat sa titulo nitong kayamanan ng Dragon Guard, walang kapantay na banal na sandata. Kaming mga karaniwang tao, ni hindi ito matitigan ng diretsyo. Gaano man kalakas ang sandatang ito, ako ang magpapasuko nito. Ang impostor ay mananatiling impostor. Ito ay bagay na hindi mo kailanman masasakop. Pinapayuhan kita na ipaalis mo na ito. Yefeng, ayaw mong hawakan ang espada ng sarili mo. Tinatanong mo pa ang tunay na hari ng pambansang kayamanan. Yefeng, aminin mo na aminin mong impostor ka, ang punong Dragon Guard ang mag-aalis nito ng kusa. Walang ba'y karaparang mag-alis nito? Ngayon, ipapakita ko sa lahat ang katotohanan ng kapangyarihan ng hari ng pambansang kayamanan. Kapag hinugot ko ang espadang ito, ikaw ang unang papatayin, impostor ka. Huwag kang mag-alala, wala kang kakayahang. Yefeng, ayaw mo pang aminin. Aminin mo na at maaari kitang tulungan. Kapag hinugot na ng hari ang espadang ito ng tunay, ang leeg mong matigas ay masusubukan na. Wala siyang abilidad. Kapag nahugot ko ito, pupunitin kita ng pira-piraso. Hugutin mo na ang espada. Kahit hindi ako ang tunay na hari ng pambansang kayamanan, ang sirang espadang ito ay madali sa akin. Hari ng pambansang kayamanan, hugutin mo ang espada. Bakit ayaw mong hugutin? Di ka ba nag-almusal? Putang ina mo, ang lakas ng loob mong mangasar. Papatayin kita. Isang marangal na hari ng pambansang kayamanan, hindi lang mahugot ang espadang humihigop ng dugo, nasugatan pa ang kamay sa lakas nito. Anong nangyayari dito? Napakasama ng espadang ito. Imposible itong mahugot ng kahit sino. Ayaw ko lang talagang hugutin. Hindi mo ba ipapatunay sa lahat na ikaw ang hari ng pambansang kayamanan? Kung ayaw mong hugutin ang espada, paano mo mapapatunay iyan? Ako ang likas na hari ng pambansang kayamanan. Walang kailangang patunayan. Kaya mo ba itong hugutin? Siyempre. Lahat naman mayabang. Bakit hindi mo hugutin ang espadang ito? Espesyal ang espadang ito. Hindi basta-basta hinuhugot. Sa huli, hindi mo lang talaga kayang hugutin ang espada. Daldal ka lang. Ang impostor ay laging impostor. Nakikita mo, itong impostor, kahit ako hindi mahugot, mas lalong walang kakayahan. Hindi ko hinugot dahil sa mabangis nitong likas. Kapag nahugot ang espadang humihigop ng dugo, siguradong kukuha ng buhay. Ayaw kong hugutin para sa kaligtasan ninyo. Ikaw na basurero, sinong tinatakot mo dito?
Hindi ang espadang humihigop ng dugo, hindi lang sagradong sandata, kundi pinakamapangwasak na armas. Sa oras na mahugot, may mamamatay na tao. Hindi ko hinuhugot para walang mamatay. Kung may gustong mag-alay ng buhay dito para sa espada, kaya kong hugutin ito. Ikaw. Huwag kang manakot dito. Kung kaya mo talagang hugutin, sasabayan kita. Kalokohan niyang paghugot na may dugo ang kapalit. Hindi ako naniniwala. Kung handa kang mamatay, bakit hindi mo ako payagang hugutin? Mag-ingat ka. Alam kong hindi mo kaya, sayang ang pagod, nagpapanggap ka lang. Nakita mo, imposter lang siya. Kahit ako na tunay, mas lalo siyang walang kakayahan. Ganoon ba? Sabi mo basta mahugot ko ang espada, ibibigay mo ang buhay mo. Kapag nahugot ang espadang mambubuo, hindi ito babalik ng walang dugo. Ngayon, iaalay kita sa espada. Hoy, kapatid. Takot na takot ka. Nang hahawak ka pa ng buhay. Ano bang karapatan mong maging malupit sa kapatid ko? Kung malupit ako, nabiyak na sana siya ng matagal na. May iba pa bang nagdududa sa pagkatao ko dito? Kaya niyang hugutin ang espadang mambubuo. Siya nga kaya ang hari ng yamang bayan? Hindi totoo yan. Nakita mo ba? Nahugot ko rin ang espada. Kahit sino pala pwede itong mahugot. Sinabi ko na hindi ko hinugot noon dahil tamad lang ako. Ako ang humadlang sa kasuklam-suklam nitong espada ngayon. Kahit sino. Totoo ba? Totoo nga. Pareho kayong humawak ng espadang mambubuo. Bakit ikaw ang nagsupil ng kabangisan nito? Hindi siya, ganyan nga. At saka kanina, siya ang unang humugot ng espada. Sumunod ka lang, sinamantala mo lang ang kanyang ginawa. Pero hanggang ngayon, narating na natin, ayaw mo pang maniwala. Impostor ka? Bakit ka paniniwalaan? At mayroon na akong natanggap na impormasyon. Nakita ko ang ebidensya na peke kang hari ng yamang bayan. Ganun ba? Gusto kong malaman kung anong ebidensya meron ka. Mga kasama, tingnan ninyo ang malaking screen. Mga kasama, pakitingnan ang malaking screen. Kilala ko ang taong ito. Siya ang pinakamagaling na antique dealer sa ibang bansa. Itim na raksyasa. Ang bidyong ito ay sina Yefeng at Black Rakshasa. Sa paggawa ng transaksyon, buti na lang may paraan ako. Lihim kong nalaman ang mga baho mo. Di ko inakalang ikaw, ang impostor ay kapareho kong negosyo. Malinaw na ito'y video ng aking pagsugpo sa mga smuggler ng relikya. Pagsugpo sa mga smuggler ng relikya, lumalaban lang ang mga kriminal. Punong ministro ng hustisya itim na raksyasa, antas ng kriminal siya. Alam mo naman dapat. S-level na wanted criminal siya. At ako mismo ang humuli sa kanya. Mamamatay ka na matigas ka pa ring ulo kung hinuli mo siya. Bakit walang balita? Dahil si kagalang-galang na prinsesa ay magpaparangal sa akin ngayong gabi. Ang balitang ito ng aking tagumpay ay dapat maging lihim muna. Pagdating ng kagalang-galang na prinsesa, malalaman ninyong lahat. Yefeng, mamamatay ka na matigas ka pa ring ulo. Di ko inakala na lihim kang nakipagsabuatan sa S-level na kriminal. Wala kang pag-asa. Buti na lang pinaalis ka namin kung hindi sa pagsabuatan sa S-level na kriminal. Masisira ang pamilyang Sistu. Ngayon ikaw pala ang nakikipagsabuatan sa kriminal. Nagkakalat ka na naman. Ngayon malinaw na ang ebidensya sa harap mo. Kahit anong katigasan mo, wala nang saysay. Pagdating ng kagalang-galang na prinsesa, malalaman ninyo sino ang tunay at peke. Sabi ko na di darating ang prinsesa. Naghanap siya ng ibang lugar para purihin ako, kunin lahat ng pambansang kayamanan, bini-bini, sama ka na rin. Ito'y direktang utos mula sa akin, ang hari ng pambansang yaman. Bakit hindi ka kumikilos?
Huwag na sa madaling salita, balak kong iharap ang pambansang yaman sa kamahalan ng personal. Wala kang pakialam dito. Kaya pala ginaya mo ang hari ng pambansang yaman para makapagsamantala sa guluhan at nakawin ang pambansang yaman. Impostor ka. Pangahas mong ibintang sa iba ang iyong kasalanan. Umalis ka sa harap ko ngayon din. Kung hindi, papatayin kita ngayon din. Yefeng, huli mo na itong pagkakataon, umalis ka na at lumuhod para aminin ang kasalanan mo. Xuanru, hindi kita masisisi sa katangahan mo, pero kung pilit kang kakampi sa impostor na ito, yan ay maihahambing na pagtataksil sa bansa. Yefeng, nababaliw ka na ba? Siya na ang hari ng pambansang yaman. Ang kapatid kong ay asawa na niya. Sumunod ka sa kanya at tiyak na kayamanan at karangalan ang kapalit. Tama na, kapatid. Huwag mo nang kausapin noon. Hanggang ngayon, hindi naman siya karapat-dapat sa akin. Ngayong umaakyat na ako sa lipunan at naging marangal na tao sa kanyang mga mata. Wala kundi pagkasuklam at inggit. Maaring nagkaroon ka ng tsansa na umahon rin pero ngayon nakatayo ka sa gilid ng bangin. Yefeng, binabantaan mo ba ako? Ang sinungaling na ito kayang linlangin lang ang pamilya Xu ninyo, mga tanga kayong lahat. Ganoon ba, mga tao? Kung naniniwala kayong ako ang tunay na hari ng pambansang yaman, tumayo kayo sa likod ko kung gusto ninyong makipagsabwatan sa impostor. Tumabi kayo sa kanya. Matalas ang mata ng tao. Impostor ka? Anong laban mo sa akin? Ngayon, paano ka dapat mamatay? Hindi pa tiyak kung sino ang mabubuhay o mamamatay. Si Yefeng nahayag na ang lahat tungkol sa'yo. Ipipilit mo pa bang lumaban? Ang mga isyu sa hangganan nalutas ko na lahat. Madaling makabalik ako sa eksena para bigyan ka ng medalya. May pangahas na tao na nanggagaya sa akin sa eksena. Magmadali ka rito. Tulungan mo akong patunayan ang aking pagkakakilanlan. Ano? Huwag mag-alala. Sisikapin kong magmadali makarating sa eksena at maisakdal ang impostor na yon. Hindi ko hahayaan na dumihan ang iyong karangalan. Ano? Tumatawag ng saklolo? Ang kagalang-galang na prinsesa ang direktang tumawag sa akin. Malapit na siyang dumating. Sa oras na iyon, ang impostor na ito hindi magtatagal. Ang hindi magtatagal ay ikaw bilisan nyo at patumbahin siya. Gawin nyo agad. Malapit nang dumating ang iyong amo. Sigurado ka bang sasaktan mo ako? Magmadali kayo at kumilos. Tama, isa lang siyang basurero. Hindi kailanman siya'y karapat-dapat sa prinsesa ng dakilang siya. Ang lalaking ito ang tunay na hari ng pambansang kayamanan. Ang sinabi ni Yefeng panakot lang sa inyo. Ganun ba? Ang kagalang-galang na prinsesa baka tumawag sa inyo at utusan kayong puksain ang impostor dito. Yefeng, mamamatay ka na, nangangarap ka pa rin? Kung ang prinsesa ay tatawag ngayon, kakainin ko ang teleponong ito ngayon din. Ang kagalang-galang na prinsesa talagang tumatawag. Siya ang tunay na hari ng pambansang kayamanan. Ofua os, hari ng pambansang kayamanan, kayamanan. Hala, tumatawag ang prinsesa. Ako na impostor, baka mabuking. May nagpapanggap na hari ng pambansang kayamanan. Dito dinungisan ang kanyang reputasyon. Dakpin niyo agad ang taong ito at parusahan ng mahigpit. Walang sino man dito nakakita sa tunay na mukha ng hari ng kayamanan. Kahit sa mga record ng kagawaran ng katarungan, larawan lang niya na may maskara ang makikita, hindi ang tunay niyang mukha. Ipapadala ko tingnan niyo ng mabuti ang tunay niyang litrato para malaman kung sino ang tunay na hari ng kayamanan. Opo. Bakit masama ang signal? Nasa tunnel na yata tayo. Masamang signal? Matagal bago maipadala? Malapit na ang tunay kong pagkatao ay mabubunyag. Ang impostor na ito ang mabibiktima sa sariling bitag. At kayong lahat na nagkakamali ng tama at mali nagsisipsip sa makapangyarihan, pagtutuusin natin ito isa-isa. Kakaiba. Bakit hindi pa dumarating ang litrato? Pagdating ng litrato, pagpapanggap bilang hari ng kayamanan, pandaraya sa pambansang kayamanan ay mabubunyag. Bilisan nyo, palitan ang litrato ng hari ng kayamanan. Bakit itim ito? May problema. Mga kababayan, sa screen ang tunay na hari ng pambansang kayamanan. Pagmasdan niyong mabuti ang lahat, ito ang litrato na personal na ipinadala ng prinsesa. Impostor ka, ano pa ang masasabi mo? Impostor ka, ano pa ang sasabihin mo? Ang litrato ko, paano biglang naging iyo yan?
Anong mga daya ang ginawa mo? Ang team ko ay may mga bihasang hacker na madaling makapasok sa telepono ng sugo ng prinsesa at baguhin ang mga datos. Kahit na ikaw pa ay ang tunay na hari ng pambansang yaman, aaminin mo pa rin ang pagkatalo. Ang mga yaman na ito ay akin na ngayon. Yefeng, paano naman ito? Ito ang litrato na ipinadala ng prinsesa. Ang lalaking ito ang tunay na hari ng pambansang yaman. Mukha kang tunay na payaso ngayon. Ang sitwasyon ay naayos na. Binigyan kita ng pagkakataong umamin. Pero tumanggi ka. Ngayon kumpirmado na. Impostor ka. Sigurado akong patay ka na. O ganoon ba? Hindi maaaring maging mali ang totoo at ang mali ay hindi maaaring maging totoo. Gaano man siya katalino, pagdating ng prinsesa, mahahayag ang tunay niyang kulay. Yefeng, may kutsilyo sa iyong lalamunan at matigas ka pa rin ang ulo? Ngayon alam nyo na kung sino ang tunay na. Kahit gaano karaming tao ang kunin mo sa iyong panig, hindi mo mababaliktad ang itim at puti. Ikaw ang itim, ako ang puti, walang kumikilala sa'yo. Xiaoxue, tingnan mong mabuti. Anong klaseng tao ang lalaking ito? Siya ay hindi hari ng pambansang yaman. Siya ay isang ganap na manloloko. Xiaoxue, sa puntong ito, ikaw ba ay naniniwala pa rin sa akin? Pinili kita. Kahit isa kang basurero o hari ng pambansang yaman, hindi kita iiwan. Xu Xiaoxue, sa tingin ko baliw ka rin. Ay, si Xiaoxue, dahil ikaw kay pinili ang kamatayan, huwag sisihin ang pamilya Xue sa tuluyang pagputol ng ugnayan sa iyo. Kung kinikilala pa ng pamilya Xu si Xiaoxue bilang kanilang anak kung gayon, may paraan pa ang pamilya Xu. Kung ipipilit nyo pa rin na sumunod sa impostor na ito hanggang sa madilim na dulo, tinatawag iyan na paghahanap ng kamatayan. Yefeng, para kang isang putik na Buddha na tumatawid sa ilog, hirap iligtas ang sarili mo at naglakas loob ka pang magsalita. Xu Xiaoxue, tatanungin kita sa huling pagkakataon, pipiliin mo ba si Yefeng o ang pamilya Xu? Kahit 1,000 beses akong pumili, si Yefeng pa rin ang pipiliin ko. Sige, dahil paulit-ulit kang nagkakamali, simula ngayon, wala na akong pakialam sa'yo. Ikaw ang gumawa ng maling desisyon. Malapit na, pagsisisihan mo ang maling desisyong ito habang buhay. Ako ang magiging kinabukasan, Madam Pambansang Yaman na hari. Pero siya, sa pagsunod sa'yo, ay mauuwi lang bilang isang bilanggo. Kung sino ang magsisisi habang buhay ay hindi patiyak. Bilanggo, isa lang ang kanilang labasan, kamatayan. Una, arestuhin siya. Pagkatapos, kolektahin ang mga yaman sa lugar na ito para sa akin. Sugurin natin siya. Ito. Walang gagalaw. Lalaban ka? Ano pang hinihintay ninyo? Sabay-sabay na sumugod? Dali! Xu Xiaoxue, ngayon para sa iyong hangal na desisyon, magbabayad ka. Madam, umalis na tayo. Ibinabala ko sa inyo na ibaba niyo yan. Kung hindi, sisiguraduhin kong kayo ay... Mamamatay ng walang libingan. Ang mamamatay ng walang libingan ay ikaw. Masakin ninyo siya para sa akin. Umalis kayo! Pira-pirasuhin niyo siya para sa akin. Yefeng. Xu Xiaoxue, tingnan mong mabuti. Ang lalaking pinili mo ay nagdadala ng pagkawasak sa kanyang sarili. Sinong maglalakas loob na humawak sa kanya? Gusto kong makita kung sino ang maglalakas loob na humawak. Ang inyong kamahalan, ang inyong kamahalan. Ang inyong kamahalan, piking hari ng pambansang kayamanan. Ang taong ito, hahuli na sana namin siya. Gago. Siya ang tunay na pambansang kayamanan at siya ang impostor. Hindi ito totoo. Wala nang takasan. Ulihin ang lahat ng kasabot ng impostor na ito. Si Yefeng bilang hari ng pambansang kayamanan, nagkubli ng tunay niyang pagkatao na kaligtas sa maraming panganib. Upang maibalik ang mga kayamanan ng great siya, karapat-dapat siya. Sa titulong pambansang alagad, may mga nagliliyab na tagumpay sa kasaysayan.
Imposible si Yefeng ang hari ng pambansang kayamanan. Nagkamali ba talaga ako ng desisyon? Wakas na siya. Ang tunay na hari ng kayamanan. Lubusan natin siyang ininsulto noon, tiyak na papatayin tayo nito. Yefeng, alam kong totoo, hindi ka nagsinungaling. Yefeng pa rin ang tawag mo? Asawa ko. Hindi, Yefeng. Malinaw na basurero ka sa nakaraang 7 taon. Maliwanag na paano ka naging makapangyarihan isang walang kwentang tao bilang hari ng kayamanan? Hindi mo man lang naramdaman ang pagmamahal kong tahimik na pagmamahal sa iyo. Hindi. Paano mo masasaksihan ang mga sakripisyo sa gitna ng hirap at paghamak? Yefeng, sa 7 taong ito pala, hindi ka pala walang nagawa, kundi maraming natupad. Tapat mong pinaglingkuran ng bayan, nagbigay ng malaking ambag. Alam kong tama ang pinili kong lalaki. Xiaoxui ang karangalang ito para sana kay Xuanru. Ngunit ngayon, iyon na ito. Yefeng, ikaw. Paumanhin, kasalanan ko ang maling pagpili. Noong una ang luklukan ng karangalan ay para sa akin dahil sa isang maling hakbang kinuha na ng kapatid ko. Hindi naman ninakaw ni Xu Xiaoxui. Ikaw ang sumira nito ng sariling kamay. Hindi? Bayaw, hindi. Ang asawa ng atik ko, hindi ko inakalang ikaw ang tunay na hari ng pambansang kayamanan. Itong si Ginoong Sun, hindi. Hinding-hindi si Son Shin na ito, kumpara sa'yo, hindi karapat-dapat magkalos ng sapatos mo, talagang hindi. Ikaw, umalis ka na. Mabuting manugang. Kung sinabi mo lang na nagkukubli ka, edi naging maayos sana. Noon pagkakamali lang lahat yon. Ngayong kasama mo si Xiaoxui, mag-anak pa rin tayo. Oo. Pamilya nga talaga. Pamilya? Nang pawalang bisa ni Xuanru ang kasunduan ninyo, bakit hindi mo naisip na magkakamag-anak tayo? Nang si Sun Shin ay paulit-ulit akong inapi, bakit hindi mo naisip na magkakamag-anak tayo? Nang ang impostor na yun ay kumuba ng buhay ko kayo, bakit hindi nyo naisip na magkakamag-anak tayo? Pamilya, hindi kayo karapat-dapat. Yefeng, pasensya na. Nagkamali talaga ako. Mapapatawad mo ba ako? Bumalik na tayo sa dati. Sige. Siyempre. Kapag naipon mo muli ang tubig na nasa lupa sa baso, saka tayo magiging dati ulit. Anong sinasabi mo? Ang sabi ko, di na mababawi ang nasayang sinabi ko. Na noon pa, huwag kang manghinayang. Sabi mo, ipagsisisihan mo lang kung sumikat ang araw sa kanluran at umurong ang dagat. Hindi ba't ang lahat ng ito ay sarili mong desisyon? Itinakwil mo ang hari ng kayamanan at nauto ka ng isang scammer. Ikaw na siguro ang pinakatangang babae sa buong Daxia, tama na ang pagtitipon ngayon ay para sa hari ng kayamanan, alisin na ang mga di naman dapat narito. Yefeng, para akong nangangarap. Xiaoxui, simula ngayon, araw-araw bibigyan kita ng buhay parang pangarap. Sabi ko, ipapasuot ko sa iyo ang korona at ang buong mundo ay sasayaw para sa iyo.